Kakabukas pa lang ng pinto ng eroplano isang binatilyo na nakasuot ng pormal na suit ang tumalon sa ibaba. Matagumpay niyang nagparachute pababa sa harap ng isang kumpanya nakita niya ang binata na iniangat ang ulo para tingnan ang mataas na gusali sa harapan niya at saka inayos ang mamahaling suit. Tiwala si Maten na kahit walang tulong ng kanyang ama magtagumpay siya sa kanyang sariling paraan. Nakasuot si Maten ng custom-made suit at $1 bilyong na relo. Pagkatapos ay pumasok siya sa kumpanya ng kanyang karibal na nakataas ang ulo. Pagpasok sa opisina tahimik na nakahanap ng mauupuan si Maten. Naisip niya na ito ang pakiramdam ng isang normal na bagong empleyado. Sa pagdating sa isang bagong kumpanya syempre kailangan niyang makilala muna ang kanyang mga kasamahan. Pero nakaugalian na ni Maten ang paglalagay ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran kaya nang magsimula siyang makipag-usap sa kanyang mga kasamahan tila nag-uutos siya sa kanyang mga nasasakupan dahil likas na siya ay isang tunay na chaebol. Ngunit ayaw ni Maten na mabuhay na umaasa sa kanyang ama kaya't isinuko niya ang kanyang karapatang magmana ng $1 bilyon magtrabaho para sa upa at matuto ng karanasan sa buhay. Kinabukasan hindi na siya nagpaparachute mula sa eroplano ngunit piniling sumakay ng bus tulad ng ibang mga manggagawa sa opisina. Napatingin siya sa mataong bus sa tabi niya at biglang nakaramdam ng emosyon. Kung lagi siyang nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama hindi niya mararanasan ang ganitong buhay. Pagkatapos ay pinindot ni Maten ang kampana para ihinto ang bus ngunit sinabihan siya ng driver na huwag nang pinindot ang kampana. Noon lang niya naalala na nabok na pala niya ang buong bus. Sinamantala ni Maten ang kanyang libreng oras tahimik na pumunta si Maten sa vending machine. Nagtago sa gilid ang mga kasamahan niya at sumilip. Binuksan ni Maten ang kanyang wallet. Nasa loob ang lahat ng malalaking perang papel. Binasa niya ang paunawa at nakita niyang maliit na sukli lang ang tinanggap ng vending machine. Sinimulang pinindot ni Maten ang bell. Sa hindi inaasahang pagkakataon na pagkamalan ng kanyang mga kasamahan na wala siyang pera pero gusto pa niyang uminom ng kape. Biglang bumalik si Maten para tumingin sa langit at sinabi sa kanyang mga magulang na ayos lang siya. Nagulat ang kanyang mga kasamahan at naisip na namatay na ang kanyang mga magulang. Bigla silang naawa sa kanya. Wala silang ideya na sinusundan siya ng mayayamang magulang ni Maten gamit ang drone. Nang makaalis na sa trabaho dumating ang sekretarya para sunduin si Maten. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ng deputy head ng Department Y. Gusto ng sekretarya na yayain si Maten na sumama sa kanya pero ayaw niya. Inilabas niya ang kanyang wallet at hiniling sa sekretarya na magpalit ng maliit na sukli para sa kanya. Matapos matanggap ng kalihim ang pera ay nagpumilit pa rin itong iuwi si Maten. Nakita ito ng Deputy Head of Department Y at hindi niya naintindihan na ang ulilang batang ito ay sangkot sa mga gangster. Bilang isang superior sa kumpanya hindi naiwasang tulungan ni Deputy Head of Department Y si Maten. Dumukot siya ng isang dakot na dumi at humakbang pasulong ibinaba ang braso para ihagis iyon sa sekretarya. Pagkatapos ay niyakap niya si Maten at umalis. Inulo niya si Maten at dinala si Maten sa isang snack shop. Nang makita ang binata na hindi kumakain ng kahit ano ang Deputy Head of Department Y ay nakaramdam ng kakaiba. Sinabi ni Maten na hindi pa siya nakakain ng merienda noon kaya naisip ni Deputy Head of Department Y na wala siyang pera pambili ng pagkain. Na-touch ang Deputy Head of Department kaya gusto niyang umiyak. Pakiramdam niya ay masyadong nakakaawa si Maten. Pagkatapos ay tinanong ni Deputy Head of Department Y si Maten kung saan siya nakatira. Sinabi ni Maten na nakatira siya sa isang maliit na bahay. Matapos makinig taos-pusong pinayuhan siya ni Deputy Head of Department Y na siya ay binata pa at okay lang na mamuhay ng mahirap. Noong unang dumating si Deputy Head of Department Y sa Seoul nanirahan din siya sa isang napakaliit na lugar. Ngunit ngayon ay lumipat siya sa isang mas malaking apartment. Mukhang maraming natutunan si Maten. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto at tumingin sa paligid. Kung ikukumpara sa mga senior niya sa kumpanya kailangan pa niyang magsikap. Kinabukasan sinubukan ni Maten ang isang stall sa kalye sa unang pagkakataon. Sa hindi inaasahan isang kagat siya at nagulat siya sa lasa ng ulam na ito. Mabilis na tinanong ni Maten ang may-ari kung ang masarap na ulam na ito ay naglalaman ng anumang lihim na recipe. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ng may-ari na nangangailangan lamang ito ng kaunting kasanayan at sipag. Tahimik na tumanggo si Maten at naalala. Biglang pumasok ang isang lasing na babae na nagngangalang Kangmi. Mabilis siyang pinigilan ng sekretarya at sinabing fully booked na ang lugar na iyon.
Pero hindi siya pinansin ni Kang Mi. Ginamit niya ang kamay niya para itulak siya palayo. Pagkatapos ay umupo si Kang Mi at hiniling sa may-ari na ilabas ang mga gizzards ng manok. Ngunit inutusan ni Maten ang lahat ng mga gizzards ng manok. Nakita ng sekretarya na lasing na si Kang Mi at nagsisimula ng magwala. Kaya dali-dali siyang lumapit at sinabihang umuwi na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon hinawakan siya ni Kang Mi at itinapon. Nang makita ni Maten ang dalaga na naglalakad palapit sa kanya dali-dali nitong dinampot ang mesa at hinarang sa harapan niya. Ginamit ni Kang Mi ang isang kamay para patumbahin ang mesa at saka umupo sa harap niya. Halos natakot si Maten kaya napaiyak siya. Ngunit ang bango ng chicken gizzard sa bibig ni Maten ay nakatawag pansin kay Kang Mi. Nang makita ni Maten si Kang Mi na dahan daw ang lumalapit sa kanya kinailangan niyang takpan ang bibig nito ng gizzard ng manok. Ang bukol ng manok ay nahulog sa lupa ang nagligtas kay Maten. Pagkatapos ng chicken gizzard umalis si Kang Mi na may kasiyahan. Hindi niya nakalimutang yumuko at magpasalamat kay Maten. Kinabukasan nagising si Kang Mi na lasing sa banyo. Pumunta siya sa kumpanya at nakita niya si Maten doon. Hindi niya akalain na siya ang bagong empleyado. Mabilis na tinakpan ni Kang Mi ang kanyang mukha ng kanyang buhok at lihim na umaasa na hindi siya nito makikilala. Sa hindi inaasahang pagkakataon tinawag ni Maten ang kanyang pangalan. Hindi na nag-isip si Kang Mi kung bakit alam ni Maten ang pangalan niya. Natarante siya at tinakpan ang kanyang buhok at naghanap ng dahilan para tumakas. Ngunit si Kang Mi ay clumsily na naghulog ng isang bagay. Nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan na kumpirma ni Maten na hindi siya nagkamali ng tao. Si Kang Mi ang babae kagabi. Halos makalimutan ni Kang Mi ang lahat ng alaala niya. Pero naalala pa rin niya na may isang pares ng labi. Nagulat si Kang Mi at naisip na hinalikan niya si Maten. Pero hindi siya sigurado kung totoo ba iyon o panaginip. Sinabi ng matalik na kaibigan ni Kang Mi na mayroon siyang paraan upang makumpirma. Sinabihan niya si Kang Mi na umupo sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang work card at iwinagayway ito sa harap ni Kang Mi. Pagkatapos niyang mag-snap ng daliri ay nakatulog agad si Kang Mi. Sa panaginip si Kang Mi at Maten ay umunlad na sa puntong nakabili ng bahay. Laking gulat ng mag-best friend nang mabalitaan nilang magkalapit ang dalawa kaya sila ay nagsasama. Pagkatapos nakita nila si Kang Mi na puckering ang kanyang mga labi at humalik sa harap. Si Kang Mi ay agad na binugbog ng kanyang matalik na kaibigan. Ngayong gabi lumabas ang buong kwarto para kumain. Nag-aalala si Kang Mi na makilala siya ni Maten. Kaya nagpa siya siyang magsuot ng maskara na ikinagalit ng kanyang mga nakatataas. Pinagalitan ng kanyang superior si Kang Mi at pinaalis ito. Pagkatanggal ni Kang Mi ng maskara nakita niya si Maten na nakaupo sa tapat niya. Mabilis na kinuha ni Kang Mi ang menu at nagkunwaring nag-order. Sa hindi inaasahang pagkakataon kinuha ng kanyang kasamahan ang menu para order. Walang choice si Kang Mi kundi itaas ang baso ng beer sa harap niya. Inabot ni Maten ang baso ng beer sa isang tabi. Pero iba ang lakas ng kamay nila. Walang choice si Maten kundi tawagin ang pangalan ni Kang Mi. Pero nagpanggap pa rin siya na walang nangyari. Sinabi ni Maten na pagkatapos ng nangyari kahapon lagi niya itong maaalala. Pagkatapos ay tinawag ng malakas ni Maten ang pangalan ni Kang Mi dahilan para muntik ng malaman ng kasamahan. Natarante namang sinundan ni Kang Mi si Maten palabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon may kinuha si Maten sa kanyang bulsa. Biglang nahiya si Kang Mi. Akala niya love letter iyon kaya masaya niyang tinanggap. Tapos sumakay na ng taxi si Kang Mi para umuwi. Sabik niyang binuksan ang sulat para basahin iyon. Ngunit ang liham ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa kwento sa restaurant sa gilid ng kalsada kagabi. Hindi naman ito love letter. Ngunit isang liham kung saan hiniling sa kanya ni Maten na magbayad ng kabayaran. Biglang napaiyak si Kang Mi. Dati akala niya si Maten na ang bahala sa kanya. Walang malay na sigaw ni Kang Mi. Kinagat niya ang kamao niya. Dahil sa kanya kaya siya nabaon sa utang. Sa oras na ito dahil wala siyang sapat na pera para magbayad ng kabayaran nagpa siya si Kang Mi na tulungan si Maten sa mga gawaing bahay upang mabayaran ang utang. Katatapos lang niya at uuwi na sana nang biglang tumama sa langit ang isang kidlat. Kumakalam din ang tiyan ni Kang Mi dahil sa gutom. Medyo nahiya siya. Hindi niya inaasahang kumakalam ang tiyan niya sa mga oras na ito. Ngunit walang pakialam si Maten. Ngumiti pa ito at niyaya siyang mag-dinner. Nang marinig ni Kang Mi na libre ito tinanggap niya. Mahilig talaga siya sa libreng pagkain. Pumalakpak si Maten.
Pero walang sumagot. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Nahihiya siyang maalala na hindi niya ito bahay kaya walang waiter na magdadala ng pagkain. Kaya napagdesisyonan nilang umorder ng fried chicken na makakain sa bahay. Sinabi ni Kang Mi na gusto niyang pamayat. Ngunit dinampot ng kanyang kamay ang isang piraso ng pritong manok. Ang pagkakita kay Kang Mi na kumakain ng napaka-bulgar ay naging dahilan upang mabaliw ang isang taong may karamdaman sa kalinisan tulad ni Maten. Hindi niya maiwasang tanungin kung gusto niyang panasan ng tisyo ang bibig niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ginamit niya ang kanyang kamay para panasan ang kanyang bibig. Nagsuot ng glove si Maten at naglabas ng tisyo. Seryoso siya na parang nagsasagawa ng operasyon. Pero biglang napatingin si Maten sa mukha ni Kang Mi. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling ito bumukas ang pinto. Bumisita sa kanya ang ina ni Maten. Naramdaman ng kanyang ina na medyo kakaiba ang eksenang ito. Sakto namang nag-react si Kang Mi. Mabilis niyang sinabi na kasamahan lang siya ni Maten. Sa oras na ito sinabihan ni Maten si Kang Mi na ipack ang kanyang mga gamit at maaari na siyang umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon mas nagulat ang kanyang ina nang marinig ang dalawang salitang bagay. Naisip niya na nagsimula na silang dalawa sa pagsasama. Gustong umalis ng anak niya dahil sa babaeng ito. Agad na dinampot ng ina ni Maten ang isang bote ng tubig at inihagis kay Kang Mi. Tiningnan ni Maten ang mantsa ng tubig sa lupa at gustong mabaliw. Ngunit tumanggi ang kanyang ina na sumuko. Sinimulan niya ang pagpuntirya sa target. Umiwas si Kang Mi sa kaliwat kanan. Biglang tumayo si Maten para harangan siya. Napatingin si Kang Mi sa matibay na likod na ito at halos mapaiyak. Biglang naramdaman ni Kang Mi na sobrang gwapo ni Maten. Sinong mag-aakala na sasabihin niyang natatakot lang siya na mabasa at mabaho ang kanyang carpet. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Maten sa gilid. Naglabas siya ng basahan at nagsimulang maglinis ng sahig. Labis na galit ang ina ni Maten. Sinabihan niya ang kanyang sekretarya na bumili ng kimchi at ibalik ito. Nang marinig ni Maten ang tungkol sa kimchi itinapon niya ang basahan sa tabi. Natouch na naman si Kang Mi dahil nagalit sa kanya ang lalaking ito. Napaka-elegante niyang tingnan. Sa hindi inaasahan sa sumunod na segundo galit niyang sinabi na ang amoy ng kimchi ay napakahirap linisin. Sa sandaling ito tila kumalma ang ina ni Maten. Umupo siya sa sofa at humingi ng tawad kay Kang Mi. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang sekretarya na maglabas ng isang paper bag at sinabi kay Kang Mi na kunin ito. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay para tumanggi ngunit ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na sumugod dito. Sinubukan ni Kang Mi na pigilan ang sarili na kunin ang paper bag. Kailangan niyang iligtas ang mukha. Lumapit si Maten at sinabihan si Kang Mi na kunin ang perang ito. Magagamit niya ito para bayaran ang kanyang utang. Sa hindi inaasahang pagkakataon napatayo ang kanyang ina nang marinig ang dalawang salitang bayaran ang utang. Akala niya si Kang Mi ang uri ng kasuklam-suklam na babae na lalapit sa kanyang anak para sa pera. Kaya pinapante niya ang kanyang sekretarya para bumili ng kimchi. Sa pananakot ng kanyang ina nasabi lamang ni Maten sa kanya ang totoo. Tumingin ang ina ni Maten kay Kang Mi na may malumanay na ekspresyon at tinanong si Kang Mi. Pagkatapos ay nilinggan niya ang kanyang anak at sinisi siya sa pagpapahirap sa babaeng ito para lamang sa maliit na halagang ito. Paano siya naging may-ari ng power group? Naakit ng pangungusap na ito ang atensyon ni Kang Mi. Natarante si Maten at sinabi sa kanyang ina na hindi niya mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis siyang naglabas ng panyo para panasan ang kanyang pawis. Sa hindi inaasahang pagkakataon may nakaprint na logo ng power group ang panyo. Nakita rin ito ni Kang Mi sa oras. Mabilis na itinapon ng ina ni Maten ang panyo at sinabing pinulot niya ito sa lupa kanina. Mabilis na nagpatuloy si Maten. Inilabas niya ang kanyang panyo at ibinigay sa kanyang ina sinabing huwag na itong pumulot ng mga bagay sa lupa at muling gamitin. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakaprint din ang panyo na ito ng logo ng grupo. Nahirapan silang dalawa na lokohin si Kang Mi. Pagkatapos noon ay lumabas na ang lahat. Dahil sa ugali ng ina ni Maten niyaya si Kang Mi na sumakay sa kanyang sasakyan. Nagulat si Kang Mi sa marangyang sasakyan na ito. Nang makita ito ng nanay ni Maten mabilis niyang sinabi na ito ay isang used car na binili niya. Ang kanyang pamilya ay may 3 ginamit na kotse. Walang magawang tumingin si Maten sa kanyang ina. Umaasa siyang tatahimik siya. Mabilis na hinailan ni Maten si Kang Mi sa ibang lugar.
Pinagmasdan nilang dalawa ang pag-alis ng sasakyan bago sila naglakas loob na makahinga ng maluwag. Sana hindi na nabunyag ang pagkakakilanlan ni Maten. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang huminto ang sasakyan. Lumingon si Kang Mi at tinanong si Maten kung galing siya sa power group. Nasabi na pala sa kanya ng driver ang lahat ng nasa sasakyan. Lubhang nawalan ng pag-asa si Maten sa kanyang pamilya. Ang babaeng ito ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa ilalim ng kanyang sapatos. Itinaas niya ang kanyang paa upang tumingin at ito pala ay isang gagamba. Pagkatapos mabilis na nagyakapan ang dalawa at sabay na natamba. Sa sandaling ito isa pang babae ang lumitaw. Napatingin ang dalaga sa kinatatayuan nilang dalawa at agad na nakaramdam ng hiya. Nagsimula siyang magpanik. Itinulak niya pababa ang babaeng nasa ibabaw niya pero huli na ang lahat. Tumalikod na si Hayong at umalis. Sumabog ang mood ni Sangsik sa mga sandaling ito dahil si Hayong ang taong nagustuhan niya sa nakalipas na 5 taon. Magkasama pala sa iisang kwarto sina Sangsik at Nurey. Nagkataon namang naging magkapitbahay silang dalawa. Bilang resulta ang parehong hindi pagkakaunawaan ay nangyari. Kinabukasan pagdating niya sa kumpanya hinayla ni Sangsik si Nurey sa isang sulok at hiniling na ipaliwanag kay Hayong ang hindi pagkakaunawaan kahapon. Labis na nagalit si Nurey pagkatapos marinig iyon. Ano ang kinalaman ng dalawa sa kanya? Ngunit hindi ito kayang bitawan ni Sangsik ng ganoon kadali. Dahil daw sa biglaang pagtalon ni Nurey sa kanya kaya nangyari ang hindi pagkakaunawaan. Gustong ipaliwanag ito ni Nurey kaya itinaas niya ang kanyang sando para ipakita kay Sangsik na allergic talaga siya sa mga gagamba. Ngunit sa sandaling ito binuksan ni Hayong ang pinto at pumasok. Humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanilang dalawa. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Hayong at umalis. Gusto siyang sundan ni Sangsik para magpaliwanag ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling ito may naisip si Sangsik. Biglang lumipat si Nurey sa tabi ng bahay niya at biglang naghubad ng damit sa harapan niya. Hindi kaya nagustuhan siya ni Nurey. Galit na galit si Nurey nang makita ang mga maling akala ni Sangsik. Wala na siyang gustong sabihin pa kaya umalis na siya. Hinanap ni Nurey si Hayong at ipinaliwanag na wala siyang kinalaman kay Sangsik. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Hayong na wala siyang naintindihan. Nagtaka si Nurey kung bakit biglang umalis si Hayong kahapon. Sabi ni Hayong libre daw ng boyfriend niya. Biglang sinabi ni Nurey na kung may boyfriend na si Hayong ano ang Sangsik sa kanya. Ngumiti si Hayong at sinabing mabait na tao si Sangsik. Palagi niya itong niyayaya na kumain o magkape at nagtatapon pa ng basura at naglilinis ng tae ng aso sa bahay nito. Nakaramdam ng kaba si Nurey matapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay walang silbi ang pagpapaliwanag. Pagbalik ni Nurey sa opisina sinabi niya kay Sangsik na walang naintindihan si Hayong. Napangiti si Sangsik sa wakas, prangkang sinabi ni Nurey na walang nararamdaman si Hayong sa kanya. Sa hindi inaasahan labis na nagalit si Sangsik. Akala niya ay sinasadya ni Nurey ang masamang bibig kay Hayong. Dahil nagustuhan siya ni Nurey ginawa niya iyon. Wala na talagang gustong sabihin pa si Nurey kay Sangsik. Dahil gusto niyang patunayan ang nararamdaman ni Hayong para sa kanya nagpa siya si Sangsik na kumilos ngayong gabi. Nagbihis ng teddy bear si Sangsik at nauna kay Hayong. Inabot niya sa kanya ang bouquet of flowers sa kamay niya. Pagkatapos ay naghanda si Sangsik na lumuhad sa isang tuhod upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Sa sandaling ito lumakad ang nobyo ni Hayong. Biglang naisip ni Hayong na Sangsik ang teddy bear. Mabilis naman itong tinanggi ni Sangsik. Sa hindi inaasahang pagkakataon nahulog ang ring box sa lupa. Nakita ito ng boyfriend ni Hayong at tinanong si Sangsik kung ibinebenta ba niya ang singsing. Pagkatapos ay tiningnan niya ang nakabukang mga daliri ni Sangsik at nahulaan na ang singsing ay nagkakahalaga ng 80,000 won. Nang maglalabas na sana ng pera ang boyfriend ni Hayong para ipambayad tumalikod si Sangsik at tumakbo. Kinuha ni Hayong ang singsing. Nakita niya ang initials ni Sangsik dito. Parang may naintindihan si Hayong. Kinabukasan hinayla ni Hayong si Sangsik sa tabi at sinabing gusto niya itong makausap. Umupo si Sangsik sa upuan nag-aalala at nag-aalala. Ngunit inihayag ni Hayong ang kanyang mga kamay kasama ang singsing na ibinigay sa kanya ni Sangsik. Tapos hinawakan ni Hayong yung kamay ni Sangsik at sinabing may manliligaw na siya. Pero ayos lang dahil kaya pa ni Hayong na mahalin si Sangsik. Matapos mag-isip ng mabuti hinanap muli ni Sangsik si Hayong. Tinanong niya kung gaano karaming manliligaw siya. Itinaas ni Hayong ang kanyang kamay na puno ng singsing.
Sa pagkakataong iyon sabay na pumasok ang apat na lalaki. Nakangiting sabi ni Hoyong na mamayang gabi ay lumabas silang dalawa para kumain. Nadismaya talaga si Sangsik. Sa oras na ito naghahanda si Maten na banta si Kang Mi nang malaman niyang mula ito sa isang mayamang pamilya. Anuman ang narinig ni Kang Mi kahapon kailangan niyang kalimutan ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon habang hinahampas ni Kang Mi ang mga lamok hindi niya sinasadyang nabasag ang mesa na natakot kay Maten. Ang mga makamandag na salita na inihanda niya ay hindi binibigkas ng malakas. Naghintay si Maten hanggang sa makaalis si Kang Mi bago niya inilabas agad ang kanyang phone para may tawagan. Sumugod si Kang Mi at pinutol siya. Then she told him na kahit hindi niya sabihin ay hindi niya may tatago ang identity niya dahil halatang halata ang rich aura niya. Maaga o huli makikita ito ng lahat. Ngumiti ng masama si Kang Mi. Nangako siyang itatago niya ang sikretong ito. Bilang kapalit kailangang burahin ni Maten ang lahat ng kanyang utang. Sa pagharap sa mapang-ipang aura na ito walang ibang pagpipilian si Maten. Pagkatapos noon ay sabay silang nagtanghalian. Nalaman ni Kang Mi na hindi din ilaan ni Maten ang takip ng kanyang yogurt. Kaya't kinausap niya ito ng seryoso na sinasabing isa siyang rich kid sa pagtingin lang dito. Pagkatapos nagsimula siyang magpakita para sa kanya. Medyo naguguluhan ang ekspresyon ni Maten. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan gagawin niya ang kanyang makakaya. Lumapit si Deputy Head of Department Y at nakasimangot sinabihan si Maten na itigil na ang pagdila. Nakita ni Deputy Head of Department Y na nakakaawa si Maten kaya binigay pa niya kay Maten ang kanyang yogurt. Natigilan si Maten hindi maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ng trabaho masayang umupo si Kang Mi para kumain ng inihaw na karne kasama ang kanyang malalapit na kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon umupo si Maten sa likuran niya. Pagkatapos kumain naglakad si Kang Mi sa kalsada. Pero pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Si Kang Mi ay nanumpa kay Maten na hindi siya lasing sa pagkakataong ito kaya tiyak na hindi niya isisiwalat ang kanyang sikreto. Nakahinga ng maluwag si Maten. Tumalikod siya sumakay sa kotse ng kanyang sekretarya at umalis. Ngunit bago pa mailagay ni Maten ang kanyang seatbelt nakita niya si Kang Mi na nakatayo sa main road na nagtatanong sa lahat kung alam nila kung sino ang kahalili ng power group. Galit na galit si Maten. Pagkatapos ay bumaling si Maten upang tanungin ang kanyang sekretarya kung mayroon bang paraan para mawala si Kang Mi sa balat ng lupa. Sa sandaling ito biglang sumugod si Kang Mi na ikinagulat ni Maten at ng sekretarya. Si Kang Mi ay tunay na hindi mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan nang pumasok si Maten sa trabaho hindi niya inaasahang nakasalubong niya si President Gao sa elevator. Pagdating ng elevator yumuko si Deputy Head of Department Y sa presidente. Pero nakita niya si Maten at ang presidente na kumukuha ng litrato. Galit na tinawag ni Deputy Head ng Department Y si Maten sa opisina at tinanong kung siya ay matino at bakit naglakas loob si Maten na magpakuha ng litrato kasama ang Pangulo. Tiningnan ni Maten ang sirang at umuusok na telepono ng Deputy Head ng Department Y at nag-alok si Maten na bayaran siya ng isa pa. Pero baka sa mukha ni Deputy Head ng Departamento Y ang sakit sinabing nasa miserableng kalagayan si Maten kaya saan siya kukuha ng perang pambayad. Upang hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan hinanap muli ni Maten si Kang Mi. Sinabi ni Kang Mi kay Maten na sa kumpanya kailangan niyang maging mapagpakumbaba at maging normal tulad ng iba upang walang magduda sa kanyang pagkatao. Sa hindi inaasahang pagkakataon narinig ni Sansek na gustong magpakumbaba ni Maten at agad na nagalit. Kung ang isang bagong empleyado ay hindi nagpakita ng kanyang sarili hindi siya igagalang. Malalim ang iniisip ni Maten. Ngunit bago siya makapagpasya kung sino ang papakinggan tinanong siya ng Deputy Head ng Department Y kung natapos na niya ang kanyang trabaho. Galit na sumenya si Kang Mi na magpakumbaba. Mabilis na napayuko si Maten. Pero nakita niya si Sansek na sumenyas na magpakita ng sarili. Naipit si Maten sa dalawa na ikinagalit ng Deputy Head ng Department Y. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Maten. Gusto lang niyang maging isang ordinaryong tao ngunit napakahirap. Lumalabas na ayaw ni Maten na madaling sakupin ang negosyo ng pamilya. Seryoso niyang tiningnan ang kanyang ama at sinabing wala siyang kinikita kahit isang sentimo mula nang siya ay ipinanganak kaya hindi siya kwalipikadong magmana ng power group. Sa hindi inaasahang pagkakataon binigyan siya ng kanyang ama ng bill at sinabing kumita na siya ng 10 million won. Ngunit hindi ito ang buhay na gusto ni Maten kaya sumali siya sa isang kumpanya ng kakompetensya.
Nais ni Maten na magtagumpay sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang mahirap na problema na kung paano itago ang kanyang pagkatao. Nag-aalalang naglakad si Maten patungo sa coffee machine ng Deputy Head of Department Y. Narinig niyang sinabi ng kasamahan niya na kung gusto niyang uminom ng kape kailangan niyang bumili dito. Hindi pa nakainom si Maten ng nakabalot na kape kaya medyo nag-aalala siya na baka mahirap itong inumin. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagkainom niya nito ay naramdaman niya ang mayaman at pinong sarap. Hindi inaasahan ni Maten na ang mga ordinaryong tao ay masisiyahan din sa ganitong kasalanan. Ang kanyang mga kasamahan ay nahihirapan sa AI speaker na kinuha mula sa power group. Mababa ang tingin dito ng kasamahang lalaki. Akala niya sayang ang pera para makabili ng isang bagay na walang kabuluhan. Hindi naiwasang sabihin ni Maten na ito ang ambisyosong produkto ng power group. Pagkatapos sinimulan niya itong ipakilala ng walang tigil. Laking gulat ng kanyang mga kasamahan. Bakit naiintindihan ito ni Maten? Sa oras na ito sinabi ng isang babaeng kasamahan na ang tagapagsalitang ito ay maaaring makilala ang boses ni Pangulong Beck ng power group. Natawa si Maten at itinanggi na walang ganoong function ang produktong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang tagapagsalita ng AI ay direktang kinilala si Maten bilang chairman na naging dahilan upang siya ay walang magawa. Sinusubukan ng isang kasamahan ang tagapagsalita nang biglang nagkaroon ng problema. Hindi mapatay ang speaker na kasi simula pa lang magpatugtog ng musika. Nakita ito ni Maten at dali-daling lumapit upang tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng magsalita si Maten ay agad na kinamusta ng speaker ang chairman. Natarante si Maten at mabilis na hinablot ang speaker at inihanda itong patayin. Sa hindi inaasahang pagkakataon patuloy na ipinakilala ng tagapagsalita si Maten bilang tagapagmana ng power group. Sa kabutihang palad si Kang Ni ay tumakbo at sinuntok ang speaker na nagkapira-piraso. Ang mga kasamahan na nakatayo sa paligid ay natigilan hindi naiintindihan ang nangyayari. Labis na naantig si Maten. Lumapit siya kay Kang Ni at sinabing hindi niya alam kung paano ipagpatuloy ang paninirahan dito. Pero ngayon parang nakahanap na siya ng kaligayahan. Akala ni Kang Ni si Maten ang tungkol sa kanya. Ang saya pala na sinasabi niya ay ang lata ng kape na iniinom niya. Pagkatapos ng trabaho hiniling ni Deputy Head of Department Y si Maten na maligo ng mainit. Ang Deputy Head ng Department Y ay biglang lumubog sa tubig at sinabing walang papasok sa pampublikong paligan na nakasuot ng underwear. Kapag nalaman ng amo dito siguradong maki-kick out siya. Ang awkward ng ekspresyon ni Maten. Kailangan ba niyang gawin ito para maging normal na tao? Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang tumayo si Deputy Head ng Department Y at tinanong kung hindi pa ba nagsana si Maten. Natakot si Maten na malantad kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang masunurin na makinig. Pero biglang gustong kuskusin ng Deputy Head ng Department Y ang likod ni Maten. Nakarinig ng malakas na ingay mula sa likuran si Maten ay parang isang bilanggo na hahatulan ng kamatayan. Ang Deputy Head ng Department Y ay napakamot. Namanhid ang anit ni Maten. Makalipas ang ilang segundo sumimangot si Maten. Ang sarap talaga ng pakiramdam na ito. Parehong masakit at kaaya-aya ang kanyang likod. Nalaglag at nakatambak ang patay na balat na puti sa kanyang katawan. Ito ay isang kasiyahan na kahit na ang pag-exfoliating na may Himalayan pink salt ay hindi maihahambing. Namulat ang mga mata ni Maten. Ang sigaw ng Deputy Head ng Department Y ang nagpagising kay Maten. Sinabi ng Deputy Head ng Departamento Y na oras na niya ngayon. Walang pagpipilian si Maten kundi tahimik na tumalikod at simulan ang pag-scrub sa likod ni Deputy Head ng Department Y. Ngunit si Maten ay patuloy na nangungulit na nagpalungkot sa Deputy Head ng Departamento Y. Sa katunayan ang pagkayod sa likod ng ibang tao ay nangangailangan din ng karanasan. Pagkatapos noon ay sabay na silang dalawa na kumain. Ngunit nang makita ni Maten ang higanteng mabahong soybean soup sa kanyang harapan nagsimula siyang mag-goosebumps. Nakaramdam ng kakaiba ang Deputy Head ng Departamento Y at nagtanong kung hindi pa siya pinagluto ng soybean soup ng ina ni Maten. Sinabi ni Maten na hindi pa niya nakakain ang luto ng kanyang ina. Labis na naawa sa kanya ang Deputy Head of Department Y. Ang kawawang Maten ay hindi pa nakakain ng luto ng kanyang ina bago niya ito iniwan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Deputy Director sinabi na hindi kasalanan ni Maten na wala siyang mga magulang. Unti-unti niyang ituturo kay Maten ang lahat.
Kumunot ang noo ni Maten sa pag-aakalang may private chef siya sa bahay kaya syempre hindi pa siya pinagluto ng nanay niya noon. Bago pa makapag-isip si Maten maingat na pinaghalo ng deputy head ng Department Y ang sabaw sa kanin at pagkatapos ay ipinakain sa kanya. Nagpakita si Maten ng mukha ng paghihirap at pagtitiis ngunit biglang may kakaibang sarap na kumalat sa kanyang panlasa. Hindi inaasahan ni Maten na napakasarap nito kaya't kinain niya itong lahat ng napakasarap. Pinag-uusapan ng dalawa ang trabaho ng hamanin ni Kang Mi si Maten sa larong rock paper scissors. Dahil dito si Maten ang natalo. Hindi siya makapaniwala. Si Maten ang nag-iisang tagapagmana ng power group. Siya ay parehong mayaman at matalino. Ngunit natalo siya sa larong ito. Ngayon lang ang malas ni Maten. Hindi siya marunong maglaro. Sa oras na ito dumating ang isang lalaking kasamahan upang anyayahan ang lahat na maglaro ng laro. Ang matatalo ay matatalo. Tinukso ni Sangsik si Maten hindi raw niya inaasahan na may maglalaro ng 14 na laro at matatalo sa lahat ng katulad niya. Sa sandaling ito sinabi rin ng tagapagsalita ng AI na kinutya si Maten ng kanyang mga kasamahan ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Pero hindi niya akalain na may AI speaker ang maglalakas loob na kutsain siya. Desidido si Maten na maghiganti. Tiningnan ni Maten sa salamin ang sugat sa kanyang likod. Umalangaw sa kanyang pandinig ang mga panunuya ng kanyang mga kasamahan. Si Maten ay dating nang ibabaw sa karera ng kabayo. Kahit na ang karera ng bangka ay hindi tugma para sa kanya. Ngunit natalo si Maten sa mga larong ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Kang Mi tinanong siya kung gusto niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang. Gusto niyang magpakita agad ito sa harapan niya sa loob ng 3 minuto. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagkababa niya ng telepono ay tumunog ang doorbell. Lumabas si Kang Mi sa harap ng kanyang bahay nakasuot ng coach. Natarante si Maten nang biglang tanungin siya ni Kang Mi ng malakas kung gusto niyang maging hari ng mga laro. Agad namang sumagot ng malakas si Maten na gusto niya. Pagkatapos ay inihagis ni Kang Mi ang damit at iniabot sa kanya. Nagsimula ang nakakapagod na pagsasanay. Mabilis na mga kamay at mata umakyat sa hagdan at bato papel gunting. Si Maten ay hindi pa nagsikap ng ganito sa kanyang buhay. Pilit niyang sinubukan na namula ang mukha niya. At kaya si Maten ay patuloy na nagsanay sa buong gabi. Ang mga unang sinag ng sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa silid. Nakita ni Kang Mi si Maten na inaantok na tumatango kaya hinayaan niya itong maglaro muli ng rock paper scissors. Dahil dito nanalo rin si Maten sa pagkakataong ito. Excited na nakipagkamay ang dalawa at sinabing sila ang magwawagi. Sa elevator pinag-uusapan ng mga kasamahan kung sino ang pupunta sa sauna kasama ang deputy head ng Departamento Y. Sa sandaling ito sensitibong sinamantala ni Maten ang pagkakataon. Gusto niyang maglaro ng mabilis na mga kamay at mata para piliin ang matatalo. Napayuko si Maten iniisip sa sarili na siya ang nanalo. Ngunit ang resulta ay sa banyo masakit na ipinikit ni Maten ang kanyang mga mata at hinimas ang likod ng deputy head ng Department Y. Ito ay lumabas na ang bagong tao sa silid ay walang karapatan na gamitin ang laro upang gumawa ng isang pagpipilian. Habang nagtatrabaho sobrang sakit ng tiyan ni Ray. Gusto niyang pumunta sa banyo ngunit ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nagkukumpulan sa kanya at nagtatanong sa kanya tungkol sa isa pang bagay. Biglang bakas sa mukha ng mga kasamahan niya ang discomfort dahil naamoy lang nila ang umutot. Nahihiya namang napatingin si Ray sa mga ekspresyon ng mga kasamahan. Pakiramdam niya ay hindi niya alam kung saan siya magtatago para mawala ang hiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon napangiti si Sansek pagkatapos noon. Tinulungan niya itong aminin ang kanyang pagkakamali. Minura ng mga kasamahan niya si Sansek pero wala siyang pakialam. Tahimik na inilagay ni Sansek ang rolyo ng papel sa kamay ni Ray. Napatingin si Ray kay Sansek na nakatitig sa computer. Pakiramdam niya ay cute din talaga ang maput na lalaking ito. Pag-uwi niya ng gabing iyon napuno pa rin sa isip ni Ray ang imahe ni Sansek na nagte-text sa kanya. Kaninang umaga pati ang TV sa harap niya ay parang pinapakita ang plot nilang dalawa. Nang ipalabas na sana ang drama scene biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ray ang pinto at nakita si Sansek. Bumili pala siya ng pork belly sa supermarket kaya maginhawang binigyan niya ito ng isang kahon. Sa hindi inaasahan ang pagkilos na ito ay nagparamdam kay Ray na hindi karaniwan. Isinara niya ang pinto at tinanong ang kanyang malalapit na kaibigan. Nagpadala ng mensahe si Ray sa dalawang kaibigan at tinanong sila kung paano matukoy kung gusto siya ng ibang tao o hindi.
Mabilis na sumagot ang mga malalapit niyang kaibigan na sa tuwing titingin ito sa kanya ay makikita niyang nakatingin ito sa kanya. Sure enough palihim na nakatingin si Sansek kay Neray. Natarante siya at tinakpan ang mukha ng dokumento ngunit nakita pa rin ni Neray ang mga mata ni Sansek. Nagulat siya at hindi sinasadyang nalaglag ang panulat. Mabilis na yumoko si Neray para kunin ito. Inaaliw niya ang sarili na nagkataon lang. Sinabi ni Sansek kay Neray na ang ganda talaga. Nahihiyang idinilat ni Neray ang kanyang mga mata para tingnan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon itinuro ni Sansek ang Mars lamp sa kanyang kamay. Pinupuri pala niya ito. Ngunit sa mga sandaling ito na puno ng isip ni Neray ang sinabi ng matalik na kaibigan kagabi na pagkatapos niyang purihin ang kagandahan nito ay ibahin niya ang usapan. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Neray. Hindi niya matiis na direktang tanggihan siya kaya binigay niya sa kanya ang Mars lantern sa kanyang kamay. Hinawakan ni Sangsik ang kamay niya at labis na nagpasalamat. Naisip ni Neray na pilit itong lumapit sa kanya. Matapos mag-isip ng ilang sandali nagpa siya siyang sabihin sa kanya ng malinaw na nagpasalamat siya sa kanyang pagkagusto sa kanya. Pero kung ayaw nang masaktan ulit ni Sangsik dito na lang sila tumigil. Naisip ni Sangsik na pinagsisihan ito ni Neray at gusto niyang maibalik ang Mars lantern. Ito ang nagpahiya sa kanya. Galit na hinanap ni Neray ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Sinabi niya sa kanila na walang kaparirikan lang ang sinabi ni Sangsik na ikinagalit niya. Mahiwagang ngumiti si Kangmi at sinabing ang pag-ibig ay parang aksidente sa sasakyan. Dumarating kapag gusto nito. Kaya may mga tao na kapag dumating ang pag-ibig mahuhulog sa denial phase ganap na ipagkait ang kanilang nararamdaman. Naniniwala si Kangmi na nahulog si Neray sa yugtong ito. Upang kumpirmahin kung ito ay totoo o hindi ang unang bagay ay ang mga tao ay palaging gagawin ang parehong mga aksyon bilang ang taong gusto nila. Naalala tuloy ni Neray na kamakailan lang ay nakasuot siya ng kasuotan ng Sangsik. Magkamukhang mag-asawa ang dalawa. Maging ang mga galaw ng pag-cross ng kanilang mga binti at paghagod ng kanilang mga leeg ay magkatulad. Pagkatapos patuloy na pinag-uusapan ni Kangmi ang pangalawang prinsipyo na ang art area. Ang eksena kung saan ang mga mamal ay hindi namamalayan na ihahayag ang kanilang mga mahihinang bahagi sa taong gusto nilang ipakita na nagtitiwala sila at malapit sa taong iyon. Sa isip ni Neray patuloy na kumikislap ang mga imahe ng nakaraan na lahat ay eksaktong pareho. Sa oras na ito patuloy na pinag-uusapan ni Kangmi ang tungkol sa huling bagay na ang prinsipyo ng hukbong dagat. Kapag nakikipag-usap si Neray ay palaging walang malay na ibaling ang kanyang katawan patungo sa ibang tao. Kinumpirma ni Neray na mahal niya si Sangsik. Noong araw na iyon nalasing siya at aksidenteng nabasag ang kanyang high heels kaya masigasig na iginiit ni Sangsik na buhatin siya pauwi. Sa hindi inaasahan nakakailang hakbang pa lang siya nang marinig niyang tumatawag si Haiyong. Dahil dito pinabagsak niya si Neray sa lupa. Siya ay labis na nagalit. Hindi na makagalaw ang maputlang braso ni Neray. Nang marinig ng doktor na gabi na naging malungkot ang mukha ni Neray. Akala niya mamamatay na siya. Lumalabas na huli na sila naapektuhan ang shift ng doktor. Paglabas ng silid ng ospital pinagalitan ni Neray si Sangsik na simula nang lumipat siya sa tabi ng bahay nito ay malas lang ang naranasan niya. Mabilis na humingi ng tawad si Sangsik at magiliw na naglabas ng isang pares ng tsinelas. Biglang natigil sa galit si Neray nang ipakita sa kanya ni Sangsik ang ganoong pag-aalala. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang tsinelas na dala niya ay pangmasahe. Sinuot ni Neray ang leather na sapatos ni Sangsik. Sabay na umuwi ang dalawa. Magiliw na hinawakan ni Sangsik ang susi para tulungan siyang buksan ang pinto. Nag-aalala rin siya na hindi siya komportable na mag-isa habang siya ay nasugatan. Biglang nagpanik si Neray. Hindi siya makatiis ngayon. Kung bigla siyang hinaras ng lalaking ito hindi niya alam ang gagawin. Habang nagwawala siya ay dumating ang yaya na hinahanap ni Sangsik. Galit na galit si Neray nang makita ang yaya. Isang magandang dalagang tulad niya mapagkakatiwalaan ni Sangsik si Aziz na mag-aalaga sa kanya. Pero sabi ni Sangsik nagtatrabaho noon si Aziz bilang nurse sa isang ospital kaya tiyak na aalagaan niya ito ng mabuti. Kinabukasan nang matapos si Aziz sa paggawa ng inihaw na karne ang amoy ay agad na hinangaan ito ni Neray. Inilagay niya ang inihaw na karne sa kanyang bibig. Napakasarap talaga. Biglang naramdaman ni Neray na parang may kausap na alaga ang tono ni Aziz. Nagmamadaling tinanong ni Neray kung saang ospital nagtatrabaho si Aziz at gaya ng inaasahan niya nagtrabaho siya sa isang veterinaryo na ospital.
Galit na pinagalitan ni Ray si Aziz dahil sa pangahas na tretuhin siya na parang aso. Pagkatapos ng trabaho dumalaw si Sangsik kay Ray na may bitbit pa ring fried chicken sa kamay. Pero may kakaibang naramdaman si Sangsik nang tumingin siya kay Ray. Pagkatapos pakainin ni Sangsik si Ray ng fried chicken magiliw siyang nagdala ng isang basong tubig. Sa hindi inaasahan tuloy-tuloy na dinidilaan ni Ray ang tubig. Itong pag-inom ng tubig ay hindi na napigilan ni Sangsik ang pagtawa. Napatingin si Ray kay Sangsik na may kakaibang tingin at tinanong kung ano ang tinatawanan niya. Kinabukasan nagdala si Aziz ng isang bungkus ng mga bag. Lahat sila ay mga gamit ng alagang hayop. Pero bigla niyang naalala na may naiwan pala siya sa supermarket. Kaya nagmamadaling tumakbo palabas si Aziz. Nagpunta si Ray upang tumingin sa isang tumpok ng mga bagay. Tapos tumalikod siya para nguyain ang laruan. Ngunit hindi sinasadyang nakapulot siya ng bank card na may pangalang Lee Sangsik. Ang dahilan pala kung bakit siya inalagaan ni Aziz nitong mga nakaraang araw at binilhan siya ng napakaraming magagandang bagay ay dahil ginugol ni Sangsik ang kanyang pera para bumili ng mga ito. Matapos malaman ni Ray ang totoo nakaramdam siya ng pagkalito. Nang matapos sa trabaho si Sangsik ay sabik na siyang umuwi kaagad. Pero hinayla siya ng mga kasamahan niya palabas para uminom. Nahirapan si Sangsik na tapusin ang kanyang inumin. Nagmamadali siyang umuwi at nakita niya ang bank card sa mesa. Halata namang alam ni Ray ang lahat. Galit na sinabi ni Ray kay Sangsik na sa palagay niya ay matutuwa ito sa ginagawa niya. Gustong magpaliwanag ni Sangsik ngunit naamoy siya ni Ray ng alak. Akala ni Ray na bali ang braso ni Sangsik ngunit masaya itong lumabas para kumain at uminom. Kaya habang iniisip niya iyon lalo siyang nagagalit. Tumayo si Ray at gustong itaboy si Sangsik pero lasing na lasing. Nakiusap si Sangsik na kumalma si Ray. Inako niya ang responsibilidad para sa kanyang sarili. Pero sa tuwing nakikita niya si Haeyoung hindi napigilan ni Sangsik ang sarili. Nagsimula na namang magpantasya si Ray. Natarante si Ray at pinalayas si Sangsik. Noon lang naalala ni Sangsik na kailangan pang uminom ng gamot si Ray. Kaya kahit anong sabihin niya kailangan niyang bigyan siya ng gamot. Napatingin si Ray kay Sangsik ng ganon. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Pagkabigay ni Sangsik ng gamot kay Ray ay humawak ito sa kamay nito. Sa pagkakataong ito taos-pusong humingi ng tawad si Sangsik kay Ray. Buong araw siyang nag-aalala sa kanya. Tinanong din ng kanyang mga kasamahan si Sangsik kung ano ang nangyari. Pero hindi niya alam kung paano sasagutin. Pagtingin kay Sangsik sa harapan niya ay biglang naging emosyonal si Ray. Gusto niyang magkalinawan silang dalawa. Bago pa maintindihan ni Sangsik ang ibig sabihin ni Ray ay bigla niya itong hinalikan sa labi. Nagulat si Sangsik kay Ray. Hindi niya pa rin maintindihan ang nangyari kanina. Napabuntong hininga si Ray at sinabing wala talagang silbi si Sangsik. Seryoso na si Maten nang may sumulpat na especially iya sa tabi niya. Kaninang umaga biglang sinabi sa kanya ng kanyang mayamang ama ang lahat ng ginawa niya sa Gaos. So ibig sabihin dapat may magsumbong sa kanya ng lahat ng ginawa ni Maten. Matagal na nag-isip si Maten ngunit hindi niya maari kung sino iyon. Ang deputy head ng Departamento Y ay palaging kumikilos ng napaka-ostentatiously kay Maten. Napakabait niya na malamang na gumagawa siya ng cover para itago ang katotohanan. Tungkol naman kay Sangsik naisip ni Maten na hindi maaaring maging insider ang gayong hanggal. Pero posible rin na nagpapanggap siya. Nawala lahat ng pera ni Manager Ma sa stock market. Kaya't ang pera ay magiging motibasyon para sa isang nangangailangang tulad niya. Palaging malamig ang hitsura ni Manager Sum. Baka pagkukunwari lang niya ito. Lumingon-lingon si Maten sa silid ng pagpupulong at naramdaman niyang lahat ay maaaring maging sospek. Nang matapos ang pulong sasabihin na sana ni Maten ang kanyang sekretarya na mag-imbestiga ng hindi sinasadyang narinig niyang may kausap si Kang Mi sa telepono. Nagsimula na namang maghinala si Maten sa kanya. Sa oras na ito biglang natuklasan ni Kang Mi na si Maten ay nakikinig sa kanya. Maaari lang siyang magpanggap na kara-rating lang niya. Pero parang nagpanik si Kang Mi. Mabilis niyang itinulak ang pinto at lumabas. Naalala ni Maten ang nangyari simula nang magkakilala sila. Ang awkward ng acting ni Kang Mi at masyadong nagkataon ang pagkikita nila. Napakataas ng posibilidad na ito. Kinuha ni Maten ang telepono at hiniling sa kabilang partido na ihanda ang lahat ng impormasyon tungkol kay Kang Mi para sa kanya sa loob ng 3 minuto. Umupo si Maten sa kotse at binuksan ang resume ni Kang Mi. Ito ay noong siya ay pumapayat.
Alam ni Kang Mi ang maraming iba't ibang martial arts tulad ng judo, taekwondo at aikido. Sa kolum ng karanasan lahat ng nilalaman ay nauugnay sa kanyang internship sa Power. Oo naman lahat ng mga pahiwatig ay nagpakita na si Kang Mi ay kamag-anak sa ama ni Maten. Nahihiyang ipinaalala ng kalihim kay Maten na hindi lahat ng may salitang power ay pag-aari niya. Pinandilatan ni Maten ang sekretarya. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang magpadala ng pera si Kang Mi sa kanyang lola bawat buwan. Ang isang taong kapos sa pera tulad niya ay tiyak na magkakaroon ng higit na motibasyon na kumita ng pera. Oo naman tugma ang lahat. Hulaan ni Maten na tiyak na makikipag-ugnayan si Kang Mi sa kanyang ama mamayang alas 8. Maingat na sumunod ang sekretarya at si Maten sa likuran ni Kang Mi. Akala ng dalawa ay sinundan nila sila ng maingat at perpekto. Ngunit sa huli natuklasan pa rin sila ni Kang Mi. Sa huli kinailangan ni Maten na lumabas ng sasakyan at siya mismo ang habulin. Hinabol siya nito sa isang maliit na eskinita. Sa hindi inaasahang pagkakataon may 4 na mabangis na tulisan. Sumipol si Maten at nagkunwaring walang nangyari. Gusto niyang dumaan sa mga ito para makatakas ngunit pinigilan siya. Nagpupuri ang mga magnanakaw na mukhang napakaklase ng kanyang mga damit. Pagkatapos ay pinaligiran nila si Maten at hinuberin ng lahat ng kanyang damit. Ibinunyag ni Maten ang kanyang pagkakakilanlan ngunit syempre hindi naniniwala ang mga tulisan na anak siya ng chairman ng Power Group. Tulala na naglakad si Maten sa kalsada. Sa wakas natagpuan ni Maten si Kang Mi. Tawag pa lang niya sa kanya nang biglang nahulog ang pantalon niya. Naisip ni Kang Mi na pervert si Maten kaya sinaktan niya ito. Ibinaba ni Kang Mi ang ulo para tingnan at sa hindi inaasahang pagkakataon si Maten pala. Mabilis siyang umupo at tinapik ang mukha niya. Tinanong ni Kang Mi si Maten kung ano ang ginagawa niya dito. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng berdeng tracksuit para palitan. Sinabi ni Kang Mi kay Maten na maraming kakaibang tao sa paligid. Sa oras na ito tumingin si Maten kay Kang Mi at bago niya maintindihan aakayin na niya ito palayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang sumulpat muli ang mga kawatan kanina. Mabilis silang tinuro ni Maten at ipinakita kay Kang Mi na sila ang nagnakawan ng damit niya. Syempre hindi alam ng mga thug ang kakayahan ni Kang Mi sa pakikipaglaban. Nakita nilang napakadaling ay bully ni Maten kaya gusto rin nilang agawin ang mga bagay na nasa kamay ni Kang Mi. Pabalik-balik na nag-aaway ang dalawa nang biglang may lumipad na racket mula sa bag. Galit na sinabi ni Kang Mi na kapag nasira ang kanyang bagong bailang racket ng lamok babayaran nila ang presyo. Mabilis na nagtago si Maten sa likod ni Kang Mi ngunit hindi pa rin siya nakaramdam ng ligtas. Kaya niyakap ni Maten ang poste ng kuryente. Sumugod si Kang Mi. Malumanay niyang hinarap ang mga tulisan. Tapos hinawakan ni Kang Mi yung babae sa tapat na ikinagulat ni Maten. Pinanood ni Maten si Kang Mi na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pakikitungo sa mga masasamang tao at si Maten ay natigilan sa kanyang karisma. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Kang Mi. Sa hindi inaasahang pagkakataon may biglang sumulpat na 2 motor. Sila ang naging backup ng mga tulisan. Hinawakan ni Kang Mi si Maten at hinikayat na tumakas. Ngayon ang unang pagkakataon na sumama si Maten sa isang business trip kasama si Sangsik. Nang maghahanda na sa pag-alis ay magalang na sinabi ni Sangsik na namamahala sa pagmamaneho na matagal pa bago sila makarating kaya't makapagpahinga sandali si Maten. Sa hindi inaasahang pagkakataon nahiga si Maten na ikinadismaya ni Sangsik. Aniya bagamat ayaw niyang gamitin ang kanyang posisyon para apihin ang bagong dating logically kapag ang superior ang nagmamaneho si Maten na nakaupo sa passenger seat ay may responsibilidad na kausapin siya. Biglang nagising si Maten at naramdaman niyang medyo nabastos na siya kaya napagdesisyonan niyang umupo sa likod na lalong ikinagalit ni Sangsik. Pakiramdam niya ay isinasama niya ang kanyang amo sa isang business trip. Nagkunwaring umubo si Sangsik ngunit hindi man lang tumingin si Maten. Ilang sandali pa ay bumalik na si Maten sa passenger seat. Napatingin si Maten kay Sangsik na humihikab dahil inaantok kaya tinanong niya si Sangsik kung kailangan ba niya itong tumawag ng driver para magmaneho. Natawa si Sangsik at sinabing hindi sapat ang kanilang business trip allowance para bayaran ang isang upahang driver ngunit sinabi ni Maten na libre ang driver na kanyang tinawagan kaya pumayag si Sangsik. Kaya tinawag ni Maten ang kanyang sekretarya. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ng kalihim na iniutos ng chairman na hanggat hindi pa nakabalik si Maten sa Power Group hindi siya dapat umasa na tatanggap ng anumang suporta mula sa kanyang pamilya. Biglang nakaramdam ng kaunting takot si Maten. Akala ni Sangsik ay nagyayabang si Maten.
Ang mga kabataan ay laging gustong magpakitang gilas para maintindihan ni Sangsik. Sa oras na ito dumating silang dalawa sa partner company para maghanda para sa isang meeting. Sa hindi inaasahang pagkakataon may dumating na foreign VIP guest. Nang makita siya sinabi niyang si Maten ay isang prinsipe. Sinabi rin ng VIP guest na nakita niya si Maten sa TV. Medyo nagulat si Maten. Mabilis siyang binati ni Maten sa German. Sinabi ni Maten na pumunta siya rito bilang empleyado ng grupong Gauss hindi bilang tagapagmana ng Power Group. Kaya umaasa si Maten na hindi niya ibunyag ang tunay na pagkatao ni Maten. Inakala ng VIP guest na kinukunan ni Maten ang isang spy boss show pero pumayag pa rin siyang tulungan si Maten na ilihim ito. Nakahinga ng maluwag si Maten. Mabilis niyang sinabi na nakilala niya ang bisitang ito noong naglalakbay siya sa ibang bansa. Hindi niya inaasahan na ngayong araw ay magkakaroon sila ng pagkakataong magkita muli. Hindi inaasahan na sa oras na ito sasabihin ng VIP guest na hindi niya kilala si Maten. Nagulat si Sangsik kaya mabilis niyang idiniin ang ulo ni Maten para humingi ng tawad sa bisitang VIP. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Maten na magsinungaling sa harap ng kapareha. Nang gabing iyon dinala ni Sangsik si Maten sa isang motel. Hindi pa nagstay si Maten sa ganoong kaliit na motel kaya naman sobrang curious siya. Tinanong niya ang amo kung saang palapag ang gym. Nataranta ang amo iniisip na gustong manggulo ni Maten. Maaari lamang ilabas ni Maten ang kanyang bank card para magbayad. Gustong mabaliw ng amo. Ito ay isang maliit na halaga ng pagbabago ngunit nais ni Maten na ay swipe ang card. Ini-swipe ng amo ang card para magbayad at sinabi kay Maten na nakalock ang card. Talagang pinutol na ng kanyang pamilya ang lahat ng suporta. Lalong naramdaman ni Sangsik na kakaiba si Maten. Sinabi ni Sangsik kay Maten na kung kailangan niya ng tulong sabihin mo lang sa kanya. Pagkabalik ni na Sangsik at Maten mula sa kanilang business trip nakadalo pa rin ang dalawa sa appointment ng kanilang kasamahan. Nanatiling nakatitig si Maten kay Kangmi. Sa pagkakataong ito kahit anong mangyari hindi niya ito mapainom ng alak. Ngumiti si Kangmi at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil sa pagkakataong ito ay tubig lang ang iinom niya at hindi hihipo kahit isang patak ng alak. Nang malapit nang matapos ang party biglang nadiskubre ni Maten na ang ginawa ng kanyang kasamahan ay nangangahulugan na umiinom si Kangmi ng alak. Sa sandaling ito hinailan niya ang doorknob. Pagkatapos ay pinindot ni Kangmi ang pause at hinawakan ang mikropono. Natarante si Maten at gusto siyang pigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang 2 taong nakaupo sa tabi niya ay patuloy na nakakapit sa kanya. Kahit anong pilit ni Maten hindi siya makatakas. Sinigawan ng lasing na si Kangmi ang lahat na ngayon ay may sikreto siya na dapat niyang sabihin. Naubos na raw niya ang isang plato ng chicken noodles sa labas bago pumunta rito. Nakahinga lang ng maluwag si Maten nang biglang ipagpatuloy ni Kangmi ang pagsasabi na hindi pa nakakain si Maten ng chicken gizzards. Natarante si Maten at inabot ang remote at sadyang nilakasan ang volume para makagawa ng ingay ngunit hindi napigilan ni Kangmi na magpatuloy. Sinabi niya na siya ang tagapagmana ng Power Group. Lubhang nawalan ng pag-asa si Maten. Sa sandaling ito lahat ng kasamahan niya ay napalingon sa kanya. Hindi sila makapaniwala. Umupo rin ang deputy head ng Department Y at tinanong kung sino si Maten. Sa sandaling ito nagkwento si Sangsik tungkol sa kanyang business trip. May personal driver daw si Maten at may kilala pa siyang VIP customer sa kanyang partner. Ngunit lahat ng iyon ay kalokohan. Dahil dito tumawa ng malakas ang lahat ng kasamahan niya. Hindi alam ni Maten kung matutuwa o malulungkot. Akala niya ay nalantad na siya. Ngunit ang mga taong ito ay hindi naniwala sa kanya. Sa sandaling ito tumingin si Maten kay Kangmi. Ngayon sa wakas ay naunawaan na ni Maten. No wonder laging mabilis ang tibok ng puso niya kapag kasama niya si Kangmi. It turned out that it was all because of the pressure she created. Palaging nakabantay si Maten. Naghintay si Maten hanggang sa magising si Kangmi at tinanong siya kung lasing ba talaga siya o sinusunod niya ang utos ng kanyang ama. Ano ang tawag niya noong nakaraang araw tungkol sa kapangyarihan at pera. Natarante si Kangmi dahil kausap niya ang tungkol sa racket ng lamok niya noong araw na iyon. Natarante si Maten kaya't sinadya niyang ibahin ang usapan. Sinisi niya ito sa sobrang pressure sa kanya. Nagulat si Kangmi. Medyo natarante rin si Maten. Hindi siya umimik at nagpatuloy sa pag-usisa. Bigla namang tumayo yung dalawa. Matagal bago mag-react si Kangmi. Sinampal ni Kangmi si Maten.
Hinawakan ni Maten ang kanyang mukha at tumingin kay Kang Mi na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi maintindihan ni Maten kung ano ang nakakadurog na pakiramdam na ito. Sa oras na ito sina Sangsik at Naray ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa ngunit nakita ni Aziz. Binati pa sila ni Aziz sa kanilang mabilis na pag-unlad. Galit na paliwanag ni Naray na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Noong taong iyon noong nasa France siya mahilig siyang bumati sa iba ng ganoon. Nagtataka si Aziz at muling nagtanong kung sino ang sasalubong sa kanya habang nakabaon ng malalim ang kanilang mga ulo. Nahiya naman si Naray kaya inibon niya ang usapan. Sinabi niya na ang kanyang kamay ay tinanggal kaya hindi na niya kailangan ang kanilang pangangalaga. Pinauwi na silang dalawa ni Naray. Sa hindi inaasahang pagkakataon ngumiti si Aziz bago umalis hindi mo ba siya binati? Kung nakakamatay lang ang mga mata ni Naray matagal nang namatay si Aziz. Pero hindi pa rin siya nakontento. Ang pag-baiting ito ay iba sa Sangsik. Mabilis na tinulak ni Sangsik si Aziz. Sa mga oras na ito nakahiga si Sangsik sa kama ngunit napuno ang kanyang isipan ng eksena kanina lang. Habang iniisip ito ni Sangsik ay lalo siyang nahiya. Hindi na niya napigilan kaya nagpadala siya ng mensahe kay Naray. Pero hindi alam ni Sangsik ang sasabihin. Kung umamin siya kaagad medyo biglaan. Kung tatanungin niya ito kung ano ang ibig sabihin ng halik ngayon natatakot siya na ito ay medyo kalokohan. Matapos mag-isip ng ilang sandali nagpa siya si Sangsik na mag-text sa kanya ng paghingi ng tawad. Matagal nang naghintay si Naray pero 2 salita lang ang nai-text niya rito. Galit niyang sinuntok ang hangin. Sa kabilang banda naghahanda si Sangsik ng isang matalinong pagtatapat. Sa hindi inaasahang pagkakataon galit na sinabi ni Naray na maling gamot ang nainom niya. Pinapaliwanag pa niya si Aziz. Kinabukasan aksidenteng nakasalubong ni Sangsik si Naray sa harap ng elevator. Pakiramdam niya ay naglalabas siya ng halo. Si Sangsik ay wala sa isip na nag-iisip. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hayong na nagustuhan niya at pakiramdam niya ay napaka-ordinaryo nito. Sa pulong ang lahat ay tinatalakay ang tungkol sa mga diskwento sa produkto para sa mga mag-asawa. Pero paano makumpirma kung talagang mag-asawa sila o hindi? Sabi ng isang kasamahan sapat na ang paghalik. Sabi ni Sangsik sa panahon ngayon hindi nagpapatunay ang paghalik na mag-asawa ang 2 tao. Sinadya pa niyang tanungin si Naray kung totoo iyon. Mabilis na tumango si Naray. Pagkatapos ay sumandal siya sa upuan at sinabing sa panahon ngayon kahit hindi sila mag-asawa pwede pa rin silang maghalikan. Nataranta ang lahat ng kasamahan hindi alam kung ano ang nangyari sa 2 taong ito. Sa sandaling ito biglang sinabi ni Kang Mi na mayroon siyang kaibigan na gustong makahanap ng manliligaw at gusto niyang ipakilala si Sangsik sa kanyang kaibigan. Labis na bangis ang reaksyon ni Naray. Mabilis na ipinaliwanag ni Naray na ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras ang kaibigan ni Kang Mi. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Sangsik na gusto niyang pumunta. Malapit nang mag-blind date si Sangsik pagkaalis niya sa trabaho. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Naray. Tinanong niya ito kung talagang gusto niyang pumunta. Sandaling nag-alinlangan si Sangsik at saka tinanong kung hindi komportable si Naray. Nahihiyang itinanggi niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon agad na masayang tumalikod si Sangsik at umalis na iwan si Naray na nakatayo galit. Hindi pa nakakadate si Sangsik kaya medyo na-awkward siya. Hihigop na sana siya ng alak para maibsan ang tensyon nang bigla niyang makita si Naray sa kanyang baso ng alak. Kaya itinapon ni Sangsik ang baso ng alak sa mukha niya. Nagmamadali siyang kumuha ng tisyo para panasan ang mukha niya para maintindihan niya na ang pangit niya. Hindi na nakayanan ni Sangsik kaya diretso niyang sinabi kay Naray na wala siyang magagawa kamakailan. Sa bawat pagmulat niya ng kanyang mga mata nakikita niya ang figure nito. Tinanong siya nito kung aksidente lang ba ang halik noong araw na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagalit si Naray at sinabing siya ang unang humingi ng tawad. Nasabi na ni Sangsik kaya ano pa ang masasabi niya. Natigilan siya sa kamabilis na nagpaliwanag na kaya siya humingi ng tawad ay dahil first kiss niya iyon kaya natakot siya na baka isipin nito na hindi siya good kisser. Nakita ni Naray na siya ay nasa hustong gulang na ngunit wala pang karanasan sa pag-ibig. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sangsik. Dahil sinira ito ni Aziz noong araw na iyon naramdaman ni Sangsik na wala sa kanilang dalawa ang tunay na makapagpapatunay sa nararamdaman ng isa't isa. Ang tanging paraan para makasigurado ay subukang muli. Biglang nakaramdam ng kaunting panik si Naray kaya awkward niyang iniba ang usapan. Hindi na hinayaan ni Sangsik na magreklamo si Naray.
Nagkusa siyang lapitan at halikan siya. Sa Korea may isang alamat na kapag ngumiti ang pinakamalamig na babae sa kumpanya gaano man kahirap ang proyekto ito ay magiging matagumpay. Upang mapangiti si Manager Sang sinubukan ng deputy head ng departamento na si Y na gumawa ng eksena. Bigla siyang yumuko. Nagtawanan ang lahat ng kasamahan niya pero pinanatili ni Manager Sang ang malamig niyang mukha. Hindi alam ni Deputy Head of Department Y kung ano ang gagawin para mapangiti siya. Nagkunwari si Sangsik na pumunta sa tabi ni Ray. Sinadya niyang ipinakita ang relo ng mag-asawa sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagbago ang ekspresyon ni Ray. Sinabihan niya ito na huwag masyadong mag-isip dahil hindi pa sila couple. Sinabi ni Sangsik na 2 beses na silang naghalikan. Sa hindi inaasahang pagkakataon mabilis na tinakpan ni Ray ang kanyang bibig. Dumaan pala si Maten. Nakita ni Maten na medyo nahihiya ang dalawa kaya sinabihan niya ang mga ito na huwag siyang pansinin. Kaya't nagsimula silang dalawa sa paggamit ng mga senyales upang makipag-usap sa isa't isa. Mukhang galit si Ray at sinabing how can you guys just like that want to sign an exclusive contract. Ang kanyang kumpanya ay nagkaroon lamang ng social cooperation sa ibang mga kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Mahirap hilingin kay Ray na magbago ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Sangsik na 2 beses na silang nagtulungan sa isa't isa. Napasulyap ang dalawa kay Maten na nakatayo sa likuran nila. Napabuntong hininga si Ray at ipinagpatuloy iyon tungkol sa bahaging ito. Ang dalawang kumpanya ay kailangan pang makipag-ayos. Narinig iyon ni Sangsik at agad na hiniling na maaari pa nilang pag-usapan ito ngayong gabi para mas maging maganda para sa kooperasyon sa hinaharap. Tumanggo si Ray at sinabihan si Sangsik na ipadala sa kanya ang oras at lokasyon para pag-usapan sa pamamagitan ng email. Si Maten ay nakatayo sa likuran nila nalilito. Napatingin siya sa dalawa at naramdaman niyang may kakaiba. Parang wala talaga silang pinag-uusap ang trabaho. Napatingin si Sangsik kay Maten sa tapat niya at biglang nagtanong kung 9 love na ba si Maten. Umiling si Maten sa katinanong si Sangsik kung may girlfriend ba siya. Mukhang nahihiya si Sangsik at sinabing ayos lang. Sinabi ni Sangsik kay Maten na kapag nakilala niya ang isang taong nagpapangiti sa kanya sa pag-iisip lamang tungkol sa kanila o kahit na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso kapag nakita niya sila sa kanya mauunawaan kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig. Biglang naalala ni Maten ang sandaling inilipat niya ang mga gamit sa kumpanya kaninang umaga. Aksidenteng nahawakan ni Kangmi ang kamay ni Maten na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Tinanong ni Maten si Sangsik kung ito ba ang pakiramdam ng pag-ibig. Mabilis na tumanggo si Sangsik at sinabihan si Maten na tretuhin ang dalagang nagparamdam sa kanya ng ganoon. Pero sabi ni Maten may engaged siya. Siyempre naisip ni Sangsik na nagsisimula na namang magyabang si Maten. Nang gabing iyon nagtipon-tipon ang mga kasamahan para uminom. Palihim na tinawag ni Sangsik si Ray at sinabing gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi ni Ray kay Sangsik na napakasimple ng kanyang iniisip. Ayaw niyang maging kapalit ng iba. Kaya umaasa siyang tumahimik na silang dalawa para masiguradong hindi ito dahil sa sobrang tagal nilang nag-iisa at nag-iilusyon sa isa't isa. Paglabas ng karaoke bar biglang naalala ni Sangsik na nakalimutan niya ang kanyang mga dokumento sa kumpanya. Naghahanda si Ray na umuwi mag-isa nang sabihin ni Sangsik na hindi siya nang ahas na pumunta sa kumpanya sa gabi. Walang magawa si Ray. Hindi niya inaasahan na ganito na pala ito katanda at takot pa rin sa dilim. Sinabi ni Sangsik na kung wala siya ano ang gagawin niya. Pakiramdam nilang dalawa ay may tinatago sa kanilang mga salita. Mabilis na sinabi ni Ray na hindi siya madaling babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon tumingin ito sa kanya nang hindi kumukurap. Pagkatapos kinuha niya ang lip balm at inilapat sa labi niya. Napalunok si Ray at mapusok silang sumugod sa isa't isa. Dahil maliit ang mesa itinulak ni Ray si Sangsik sa ibang lugar at pagkatapos ay patuloy silang sumugod sa isa't isa. Ang mga file ng opisina ay nakakalat sa buong sahig. Sa isang iglap hindi na kayang hawakan ng maliit na silid ang dalawang tao. Nagmamadali silang pumasok sa meeting room. Masyadong intimate ang dalawang tao na wala nang matira. Sa sandaling ito dalawang nalilitong ulo ang lumitaw mula sa ilalim ng mesa. Napatingin sila kay Sangsik at Ray na magkayakap at sobrang litong-lito. Sumuray-suray ang deputy head ng Department Y. Sina Sangsik at Ray ay parehong labis na nataranta. Akala nila ay natuklasan na sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon lasing na nagtanong si Deputy Head of Department Y kung nag-aaway ba sila.
Tiningnan ni Deputy Head ng Department Y si Sang-sik at sinabing senior niya si Ray kaya kailangan niyang maging mas mapagparaya. Paulit-ulit na tumanggo si Sang-sik ngunit tumayo si Manager Ma at tinanong kung ano ang nangyari sa labi ni Sang-sik. Labis na napahiya si Ray. Inakala ng Deputy Head ng Department Y na si Sang-sik ay nabugbog ni Ray kaya't hinailan niya silang dalawa paupo at nagsali ng isang baso ng alak sinabihan silang magayos. Agad na inubos ni Sang-sik ang kanyang baso at sinabing talagang hindi na mag-aaway ang dalawa sa hinaharap. Biglang umupo si Manager Ma at malinaw na sinabing naghalikan sila. Itinulak ni Ray si Manager Ma pababa sa mesa para pigilan ito sa pagpapatuloy. Kinabukasan nagsiksikan sina Sang-sik at Ray sa elevator. Nang makita niyang maraming tao bigla siyang nagkaroon ng masamang ideya. Naramdaman ni Sang-sik ang init mula sa kamay at masayang ngumiti. Hindi napigilan ng kanyang mga daliri na sandutin iyon. Ngunit lumingon si Sang-sik at nalaman niyang kamay iyon ng department head. Nahiya si Sang-sik at sinabing medyo malamig ang kamay ng department head kaya kailangan niyang alagaan ang sarili. Para maiwasang maulit ang mga awkward na sitwasyong tulad nito nagdisenyo si Sang-sik ng set ng mga signal na partikular para sa kanilang dalawa. Ang pagkurap ng 2 beses ay nangangahulugang gusto ang isa't isa, ang pagkurap ng 3 beses ay nangangahulugan ng pagkikita at ang patuloy na pagkurap ng kaliwa at kanan ay nangangahulugan na ito ay sapat na. Naramdaman ni Sang-sik na napakatalino niya kaya tiyak na hindi malalaman ng kanyang mga kasamahan. Kaya't ang dalawa sa kanila ay patuloy na kumikislap sa isa't isa sa oras ng trabaho na nagpapaisip sa kanilang mga kasamahan na may mali sa kanila. Kinailangan nilang dalawa na magdahilan na medyo tuyo ang opisina kamakailan para makaiwas sa kanila. Sa oras na ito kinukuha ni Kang Mi ang mga file sa cabinet nang bigla niyang natuklasan na nawala ang bote ng alak na inilagay doon kanina. Ang Deputy Head ng Department Y ang unang nagsalita at hinabol si Kang Mi pabalik sa kanyang upuan dahil oras ng trabaho at nagtatanong siya ng mga random na tanong. Sa hindi inaasahang pagkakataon alam ni Manager Sang sa isang sulyap na may mali. Naghinala si Manager Sang na ang Deputy Head ng Department Y ang nagnakaw nito. Mabilis itong itinanggi ng Deputy Head ng Department Y. Napasulyap si Manager Sang at nakita niyang parang natarante si Ray kaya naghinala siya. Mabilis ding tumayo si Ray para tanggihan ito ngunit mahinahong sinabi ni Manager Sang na check mo lang ang surveillance camera at malalaman mo agad. Awkward na ngumiti si Ray at inisip kung may naglagay ba talaga ng surveillance camera sa opisina. Tinuro ni Manager Sang ang camera. Sa sandaling ito kalahati ng mga tao sa opisina ay nalilito. Walang gustong ipasuri ang kanilang surveillance camera ngunit walang pakialam si Manager Sang. Sinabi niya kay Kang Mi na tawagan ang security department para kunin ang surveillance camera. Natarante sina Jay at sinipa ang kanyang high heels sa tabi. Maging si Kang Mi ay kailangang pigilan ni Ray. Bago ang nagulat na mga mata ng lahat inagaw ni Sang-sik ang telepono mula sa kamay ni Kang Mi. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang salaming pang-araw at umamin na siya ang nagnakaw ng alak. Kahapon pagkatapos kumain bumalik si Sang-sik sa kumpanya at palihim na kumuha ng alak para inumin. Pagkatapos ay ibinaba ni Sang-sik ang kanyang salamin at sinenyasan si Ray na pag-alitan siya. Mukhang miserable si Ray at ayaw pero sinenyasan pa rin ni Sang-sik si Ray na magpatuloy. Kaya sinimulan ni Ray na pag-alitan si Sang-sik. Nagtipon ang lahat para bugbugin siya. Tiniis ni Sang-sik ang sakit at kumurap kay Ray ng 2 beses. Pagkatapos ay pumasok si Sang-sik sa opisina na may seryosong ekspresyon at sinabi kay Ray na natapos na niya ang data. Binuksan ito ni Ray at nakitang weekend date plan nilang dalawa. Sa ikalawang pahina masigasig na isinulat ni Sang-sik ang mga isyu na kailangang asikasuhin sa isang relasyon. Upang maiwasan ang sinumang maghinala sa kanila lubusan silang magpapatupad ng estratehiyang gerilya. Simula ngayon sisimulan na nila ang tense at exciting na office romance na ito. Kakatanggap lang ni Matan ng kanyang sweldo ngunit ang pera sa kanyang account ay patuloy na ibinabawas. Nagulat si Matan sa pag-aakalang may magnanakaw. Wala pa siyang ginagawa at nawala na ang sweldo niya. Dumaan si Manager Ma at tumawa ng malakas sinabing ito ay masyadong normal para sa mga taong nagtrabaho para sa kanila. Kapag natanggap na ang sweldo automatiko itong ililipat sa mga service provider at credit card at sa huli wala nang matitira. Na-corner na ngayon si Matan kaya nagsimula siyang magkalkula. Ang kanyang sweldo ay 2.5 milyon won. Kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa 7.5 milyong won bawat buwan.
Halos himatayan si Kang Mi habang nakatingin sa bill. Ang upo lang ni Matan ay nagkakahalaga ng 3 milyong won. Mabuti na lang at mula siya sa mayamang pamilya kung hindi ay tiyak na wala itong sapat na pera para mabuhay. Kumunot ang noo ni Matan sa pag-aakalang hindi na siya susuportahan ng kanyang ama kaya hindi niya alam kung paano mamuhay sa hinaharap. Kinailangan ni Matan na humingi ng tulong kay Kang Mi. Inalis niya ang isang zero sa bawat isa sa kanyang mga item sa paggastos. Hindi inaasahan ni Matan na sapat na iyon para mabuhay. Sinabi sa kanya ni Kang Mi na kung ang mga manggagawa sa opisina ay gustong kumita ng mas maraming pera ang overtime ay kailangang-kailangan. Tumanggo si Matan at naalala kaya hinanap niya ang deputy head ng Department Y at hiniling na bayaran siya ng overtime at travel allowance. Inilibot ni deputy head ng Department Y ang kanyang mga mata, iniisip na si Matan ay baliw. Kailangang humanap ng ibang paraan si Kang Mi. Nagbukas siya ng isang shopping website at inutusan si Matan na tandaan na i-click ang presyo mula mababa hanggang mataas. Sa pagbili ng mga bagay labis na nagulat si Matan. Hindi niya inaasahan ang napakaraming bagay na magiging napakamura. Sinabi rin ni Kang Mi sa kanyang mga nakatatanda na kung hindi nila kailangan ng mga kupon dapat tandaan ni Matan na hilingin silang lahat para mapalitan niya sila ng libreng kape. Kung mayroon kang libreng oras maaari kang maglakad ng kaunti pa. Mayroong maraming mga app na maaaring makipagpalitan ng mga hakbang para sa cash o mga kupon. At ang pinakamahalaga ay kumain ng matipid. Ang pagdadala ng sarili mong pagkain sa trabaho ay makakatipid sa iyo ng mas malaking pera. Sa oras na ito sinabi ng kalihim kay Matan na gusto ng kanyang ama na umuwi siya ngayong linggo. Tatanggi na sana si Matan nang biglang may naisip. Pag-uwi ni Matan nakita niyang seryoso ang kanyang ama. Sabi ng tatay niya para siyang nanay buong araw na nanunood ng mga romantikong pelikula at nagpapantasya na umibig sa isang mahirap ngunit magandang babae na may maamo ngunit malakas at matamis na personalidad. Agad na ipinakita sa isip ni Matan ang hitsura ni Kang Mi. Baka may nakilala siyang ganyan. Tinanong ni Matan ang kanyang ama hindi ba ayos iyon. Siyempre hindi pumayag ang kanyang ama. Sinabi rin ng kanyang ama na mayroon na siyang kasintahan. Biglang may kumatok sa pinto. Biglang sumulpat si Nayong at masayang binati si Matan. Pinakiusapan siya ng ama ni Matan na pakasalan kaagad si Nayong o kailangan niyang bumalik agad sa power group. Pero ayaw din pumili ni Matan. Tumalikod na siya para umalis nang magsimulang ihain ang mga pagkain sa kusina. Napalunok ng laway si Matan dahil sa gutom kaya kailangan niyang magdahilan na ayaw niyang mabastos kaya nanatili siyang kumain kasama si Nayong. Sa hapagkainan nakakain pa lang si Matan ng ilang kagat nang sinabihan ng kanyang ina ang katulong na ibaba ang mga pinagkainan at magdala ng dessert. Laking gulat ni Matan at naisip na ito ay sayang. Nagdala daw siya ng mga kahon para balot ng pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon naisip ng kanyang ina na kakatanggap lang niya ng sweldo at binilhan siya ng regalo. Medyo nahiya si Matan kaya ang mga kahon na lang ang naibigay niya sa kanyang ina. Labis na natouch ang ina ni Matan. Pakiramdam niya ay lumaki na ang kanyang anak. Nang makaalis si Nayong nakita niya si Matan na naglalakad palabas ng bahay at naisip niya na kailangan niyang pumunta kay Gauss para bigyan ng babala ang walang alam na babaeng iyon. Sa oras na ito tumingin si Matan sa pintuan ng kanyang bahay at tahimik na nagpasalamat sa kanyang ama sa pagkakaroon ng libreng pagkain ngayon. Hinawakan ni Matan ang mga damit at inihanda itong ibenta para sa pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon nang makilala niya ang bumibili na diskubre niyang ito pala ang thug na nabugbog ni Kang Mi sa huling pagkakataon. Nang makita niya ang dalawa ay agad siyang tumawag ng mas maraming tao. Walang pakialam si Kang Mi na bugbugin ulit sila. Gustong tumakas ni Matan. Pumayag siyang kumita ng pera sa step counting app. Dahil walang pera si Matan wala rin siyang matutuluyan. Kailangan niyang maging roommate ni Aziz. Sa oras na ito dumating si Nayong kay Matan. Nakita niyang magkaparehas ang suot nilang dalawa kaya naisip niyang damit iyon ng mag-asawa. Ngunit walang pakialam si Matan. Sinabi niya sa kanya na manood ng hindi gaanong lihis na mga pelikula. Tinanong ni Nayong si Matan kung ang taong nagustuhan niya ay si Kang Mi. Nagmamadaling tinanong siya ni Matan kung ano ang sinabi niya kay Kang Mi. Sa hindi inaasahang pagkakataon na pangiti si Nayong at sinabing napaka-reasonable ni Kang Mi. Binigyan ni Nayong si Kang Mi ng pera at pumayag siyang pumunta kaagad. Nagsimulang mag-isip-isip si Matan. Pagkatapos ay sinabi ni Matan na kung may nangyari kay Kang Mi hindi niya mapapatawad si Nayong. Pagkatapos ay galit na hinanap ni Matan si Kang Mi.
Wala siyang mangyayari sa kanya. Sa wakas tumakbo si Maten sa gym. Doon nakita rin ni Maten si Kangmi. Gusto niya itong yakapin ngunit nagpigil siya. Napayuko si Maten at humingi ng tawad kay Kangmi. Ngunit napagkamalan niya ang tao. Nag-aalalang tumingin si Maten kay Kangmi at tinanong kung may ginawa ba si Nayong sa kanya. Natarante si Kangmi at hindi maintindihan ang nangyayari. Akala ni Kangmi mabait si Nayong dahil binigyan siya ni Nayong ng vitamins. Pagdating niya sa bahay kinuha ni Kangmi ang mga bitamina at tinanong si Maten kung gusto niya itong inumin. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakita niyang puno sila ng pera. Naunawaan na ngayon ni Kangmi ang ipinahihiwatig ni Nayong. Pagkatapos ibabalik ni Kangmi ang perang ito sa kanya. Pero gusto ni Kangmi na magpa-picture dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking pera. Seryosong tumingin si Maten kay Kangmi kaya nag-aatubili itong inilagay ang pera sa mesa. Sinabi ni Kangmi kay Maten na malinaw na ipaliwanag kay Nayong na wala silang kinalaman sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagbago ang ekspresyon ni Maten. Wala siyang gustong ipaliwanag. Tinanong ni Maten si Kangmi kung naalala niya ang ilaw sa ibaba. Naalala ni Kangmi ilang araw ang nakalipas nang uuwi na sana siya ng gabi at biglang bumukas ang ilaw. Masayang inisip ni Maten na magiging masaya si Kangmi kung hindi na niya kailangang umuwi ng madilim. Sa hindi inaasahang pagkakataon naisip ni Kangmi na may nabaliw at naglagay ng ilaw na kasing liwanag ng nasa stadium sa residential area. Biglang nagising si Kangmi at si Maten pala ang naglagay nito. Hindi niya naintindihan na gusto niyang bulagin siya ng maliwanag na liwanag. Umiling si Maten at itinanggi ito. Tumingin si Kangmi sa mga mata ni Maten na puno ng pagmamahal at sinabing naiintindihan niya. Nais pala niyang pigilan ang mga masasamang tao na makaabala sa iba. Walang magawa si Maten na magsalita. Inamin niya na gusto niya ito. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Kangmi na hindi niya ito gusto. Natigilan si Maten at mabilis na nagtanong ng dahilan. Naisip niya na dahil sa status niya kaya na-pressure siya. Ngunit umiling siya at itinanggi ito. Dahil hindi lang niya type si Maten. Nagustuhan ni Kangmi ang tipong tulad ni Kim Jongkook. Niyakap ni Maten ang tumpok ng pera sa kanyang mga kamay at umiyak hanggang sa siya ay nanginginig. Dumating ang sasakyan sa harap ng bahay. Sinabi sa kanya ng driver na ang kabuuang halaga ay 33,000 mas malakas ang iyak ni Maten. Pakiramdam niya ay walang magiging maayos. Sa oras na ito tiningnan ni Maten ang larawan ni Kim Jongkook at nagsimulang mag-ehersisyo na parang baliw. Desidido si Maten na maging katulad niya, 8 pack-abs lang iyon. Tiyak na magagawa ito ni Maten. Napailing si Aziz sa dismaya nang makita ang kakaibang ugali ni Maten. Kinabukasan nahihiyang tinanong ni Kangmi si Maten kung nasaktan ba siya kahapon. Seryoso ang itsura ni Maten at sinabing makatitiyak siyang sa trabaho na lang ang kanyang tututukan sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Kangmi. Bubuhusan na sana ng tubig si Kangmi nang i-roll up ni Maten ang manggas. Medyo nagulat si Kangmi at tinanong si Maten kung naiinitin siya pero kinuyam niya ang kanyang mga kamao para ipakita ito. Walang magawang tumingin si Kangmi sa lalaking nasa harapan niya. Wala na siyang masabi sa kanya. Kinabukasan inilagay ni Maten ang huling pera niya sa vending machine. Sa hindi inaasahan sa sandaling pinindot niya ang pindutan ang makina ay hindi nag-react. Tiningnan niyang mabuti at nakita niyang tumaas ang presyo. Seryosong inisip ni Maten na mula ng i-lock ng kanyang ama ang kanyang credit card na iintindihan niya ang damdamin ng mga taong nauubusan ng pera bago matapos ang buwan. Itinulak ni Maten ang upuan na nakaharang sa kanyang palabas at sumugod sa harap ng Deputy Head of Department para tanungin siya kung bakit tumaas ang presyo. Ito ay nagpapahirap sa mga mahihirap. Hindi naintindihan ng Deputy Head ng Department Y kung ano ang nangyayari. Isa-isang humakbang pasulong ang mga kasamahan niya para pigilan ngunit inihayag pa rin ni Maten ang lahat ng hinaing sa kanyang puso. Hindi akalain ni Kangmi na ang isang kasing yaman ni Maten ay maiintindihan din ang prinsipyong ito. Kinabukasan pumasok si Maten sa trabaho at pinatigil ng Deputy Head ng Department Y. Akala ni Maten ay galit pa rin ang Deputy Head ng Department Y kahapon. Sa hindi inaasahan biglang sinabi ni Deputy Head ng Department Y na masasamang tao sila. Saan sila nagpunta kagabi nang hindi siya niyayaya? Pagkatapos ang Deputy Head ng Department Y ay nagsimulang kumilos na layaw sa lahat na ginawang nasusuka si Kangmi at agad na tumakbo sa banyo.
Sa oras na ito ipinaliwanag ni Manager Ma na ang pinuno ng marketing department ay biglang inilipat sa ibang sangay kaya malamang na ma-promote ang deputy head ng Department Y. At ang pagsusuri sa promosyon na ito ay higit na nakabatay sa pagsusuri ng mga empleyado. Kaya gusto ng deputy head ng Department Y na bigyan siya ng matataas na marka ng lahat. Ang taong laging kuripot sa kanya ay nagyaya sa buong departamento na magkape ngayon. Inilabas ni Deputy Head ng Department Y ang kanyang credit card at sinabi kay Maten na maaari siyang umorder ng kahit anong gusto niyang kainin at inumin. Sa hindi inaasahang pagkakataon malayang nagastos ito ni Maten. Tumingin si Deputy Head ng Department Y kay Maten at sinubukang magpigil. Naisip niya na ang ilang tasa lang ng kape ay malaki ang halaga. Bumili rin ng tanghalian si Maten na ikinagalit ni Deputy Head ng Department Y pero kailangan pa rin niyang tiisin. Sa oras ng tanghalian nag-isip si Ray ng isang love lunch para sa Sangsik. Palihim silang dalawa na nagtago sa isang sulok. Ine-enjoy na sana nila ang mga happy moments nila nang dumaan din sina Maten at Kangmi. Kaya kinailangan nilang apat na maupo at sabay na kumain. Pagbukas pa lang nila ng lunchbox ay medyo natarante si Kangmi dahil medyo kakaiba ang mga pagkain. Ngunit dinampot ni Sangsik ang kakaibang bagay at pinuri ito na masarap. Sinabi ni Maten na mayroon siyang 2 sandwich upang maibahagi niya ang isa kay Sangsik. Sobrang na-touch si Sangsik. Kukunin na sana niya ang sandwich nang maramdaman niya ang isang murderous aura mula kay Ray. Mabilis na ngumiti si Sangsik at tinanggihan si Maten sapat na raw ang kanin at hindi na kailangan ng sandwich. Pinanood ng Deputy Head ng Department Y ang lahat na naglalakad sa paligid ng opisina. Ang deadline ng pagsusuri sa promosyon ay hanggang sa katapusan ng trabaho ngayon. Napatingin siya sa kanyang relo at natuwa. Sa loob lamang ng ilang segundo tuturuan na niya ng leksyon ang mga empleyadong ito. Sa wakas pasado 6:00 na ang orasan. Tumayo ang Deputy Head of Department at tumayo sa gitna ng opisina. Inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa lahat nitong mga nakaraang araw. Ang Deputy Head of Department ay nakatayo sa mesa at inilista ang mga pagkakamali ng bawat tao. Natarante si Manager Ma at pinaalalahanan ang lahat na maaari pa nilang baguhin ang kanilang mga evaluation bago ang 6:30 ng hapon ay natigilan si Deputy Head ng Department Y. Sa sandaling ito ang lahat ng mga kasamahan ay nagsimulang mag-type sa kanilang mga keyboard ng sabay-sabay. Nanginginig si Deputy Head of Department Y habang sinasabi sa lahat na nagbibiro lang siya. Makalipas ang ilang araw nagkaroon ng announcement ng pagbabago. Tiningnang mabuti ni Deputy Head of Department Y ang phone niya at sigurado hindi siya ang na-promote. Lumalabas na ang promosyon na ito ay batay lamang sa mga kwalipikasyong pang-akademiko. Nabigo siya sa resume round. Ang Deputy Head ng Department Y ay gamulong sa lupa sa sakit. Hindi siya na-promote at nawalan ng pera. Tiningnan ni Maten ang larawan ni Kim Jong-kook at naupo doon na nag-iisip at nagsasaliksik kung ano ang nakakaakit ng mga babae kay Kim Jong-kook. Sa sandaling ito hindi sinasadyang nagkaproblema si Kangmi. Dali-dali siyang tinulungan ni Maten na magbuhat ng mga gamit papunta sa meeting room. Sinadya niyang kumilos ng malakas. Paulit-ulit niyang itinataas baba ang tambak ng mga dokumento na parang nagtutulak ng pabigat. Kumunot ang noo ni Kangmi sa lalaking umaarte sa harapan niya at kailangan niyang sabihin na gusto niya si Kim Jong-kook hindi dahil malakas ito. Tinanong ni Kangmi si Maten kung ginagaya niya si Kim Jong-kook. Biglang tumawa si Maten at tanggi. Kinilig si Kangmi at sinabing hindi rin niya gusto ang ngiti ni Kim Jong-kook. Sa sandaling ito tinawag ni Sansik si Maten. Agad niyang ibinaba ang kahon ng mga dokumento at saka kinanta ang kanta ni Kim Jong-kook. Patuloy na sinabi ni Kangmi na hindi niya gusto ang boses ni Kim Jong-kook. Dahil dito ay labis na napahiya si Maten. Sa madilim na silid ng interogasyon seryosong tinanong ni Sansik si Maten kung anak siya ni President Baek ng Power Group. Hindi naman nagpanik si Maten at agad itong itinanggi. Ngunit natuwa si Sansik at sinabihan si Maten na itigil na ang pagpapanggap. Si Maten ay isang especially iya para sa Power Group. Nauna na pala sa Power Group ang pinakabagong proyekto ng kanilang departamento. Pinatunayan nito na kailangang may especially iya sa loob. Akala ni Sangsik ay si Maten ang taong iyon dahil buong araw siyang sinundan ni Maten. Hindi maintindihan ni Maten ang nangyayari. Seryoso niyang tinignan si Sangsik at sinabing dahil matagal na silang magkatrabaho dapat alam ni Sangsik na hindi siya ganoong klaseng tao. Pagkatapos ay tumayo si Maten at sinabihan si Sansik na magtiwala sa kanya.
Parang naantig ang Sansik. Niyakap niya si Maten. Tiniis din ni Maten ang discomfort. Tahimik niyang inabot at ipinatong ang kamay sa likod ni Sansik. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang nagbago ang ekspresyon ni Sansik. Sinabihan niya si Maten na huwag gumawa ng masama sa kanya. Dahil walang katibayan nagpasya si Sansik na pansamantalang palayain si Maten. Sa sandaling ito ang German VIP guest na nakakilala kay Maten ay dumating upang hanapin si Maten. May nakita pala siyang article na may kinalaman dito. Kaya hinala din ng VIP guest si Maten bilang especially iya ng Power Group. Mabilis naman itong itinanggi ni Maten at sinabing pinaghihinalaan din siya ng isang senior sa kumpanya kaya sumakit ang ulo niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang sumulpot si Sangsik. Nagulat si Maten dahil naiintindihan ni Sangsik ang Aleman. Kaya naintindihan niya ang lahat ng sinabi ni Maten sa kanilang huling business trip. Bilang resulta kinuha ni Sangsik ang software ng pagsasalin. Tinawag ni Sangsik si Maten sa isang tabi at sinabing ayaw niyang magsalita ng marami. Maging si Maten ay isang especially iya o hindi ang pag-alis kay Gauss ngayon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Mukhang malungkot si Sangsik. Nakipaglaban sila sa mahirap na buhay na ito. Ngunit para kay Maten ito ay isang karanasan lamang. Mabilis na hinawakan ni Maten ang kamay ni Sangsik at sinabing kumikita lang siya para itaguyod ang sarili. Siguradong hindi inisip ni Maten na laro lang ito. Umaasa si Maten na may tatago ni Sangsik ang kanyang lihim. Sa pagkakataong ito kahit hindi especially iya si Maten kung malalaman ng iba tiyak na nasa Sangsik siya tumanggo na parang pumayag. Sa sandaling ito bumukas ang pinto ng elevator. Nakita ni Kang Mi si Maten sa loob at nag-alinlangan ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagpasya pa rin siyang pumasok. Tinanong ni Kang Mi kung ginagaya pa ba ni Maten si Kim Jongkook. Niyakap ni Maten ang ulo niya at sinabing syempre. Namilog ang talukap ni Kang Mi. Seryosong tiningnan ni Kang Mi si Maten at sinabing ang dahilan kung bakit niya nagustuhan si Kim Jongkook ay hindi dahil sa kung ano paman kundi dahil isa itong celebrity pangunahing miyembro ng isang palabas sa TV isang taong hindi nag-e-exist sa totoong buhay. Ibinaba ni Maten ang kanyang ulo na karamdam ng kawalan. Mukhang naintindihan naman niya. Kinabukasan hindi mahanap ni Kang Mi ang isang dokumento kaya tinanong niya si Maten kung nakita niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon dumiretso ito sa kanya hinawakan ang kamay nito at sinabing naiwan niya ito rito. Natarante si Kang Mi. Kukunin na sana niya ang dokumento nang bigla itong bumitaw. Hindi niya alam kung hihingi ba siya ng tawad o aamin. Sa wakas ay nakumpirma ni Kang Mi na si Maten ay baliw. Ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Ngunit sinabi ni Maten kay Kang Mi na sambahin siya. Hinawakan ni Kang Mi ang manggas ni Maten at malakas siyang itinulak sa refrigerator. Dinilat ni Maten ang kanyang mga mata tila kakatakbo lang ang kanyang puso. Seryosong tumingin si Kang Mi kay Maten at sinabing kahit anong gawin niya hindi siya magiging mo. Hindi kayang mahalin ni Kang Mi ang isang taong may kasing daming sikreto gaya niya. Hindi magkatugma ang dalawa. Kaya pinatawag ni Maten ang lahat ng kasamahan sa silid. May katotohanan na dapat malaman ng lahat. Prangkahan niyang inamin na anak siya ni President Baek ng Power Group. Natigilan lahat ang mga kasamahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ng Deputy Head ng Department Y na siya ang emperador. Labis na nasaktan si Maten. Tumingin si Maten kay Kang Mi at hiniling sa kanya na tulungan siyang ipaliwanag ang katotohanan. Kaya kinuha ni Kang Mi ang larawan ng pamilya ni Maten. Noon lang nagsimulang maniwala sa kanya ang mga kasamahan. Galit na nagtanong ang Deputy Head of Department Y kung bakit sinabi ni Maten na nakatira siya sa isang maliit na silid. Actually para kay Maten maliit lang talaga ang 800 square meter na bahay na iyon. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Manager Sang. Bakit biglang nagtapat dito si Maten? Sa oras na ito tumingin si Maten kay Kang Mi. Ayaw na niyang itago ang sikreto na gusto niya ito. Sa gabi sunod-sunod na uminom si Kang Mi. Pagkatapos ay tinanong ni Kang Mi si Maten na nakaupo sa tapat niya kung maaari siyang mapuyat ngayong gabi. Medyo napahiya si Maten sa pag-aakalang gusto niyang maging intimate sa kanya. Seryosong sabi ni Kang Mi na baka masakit ng konti. Magsisimula na siya ngayon. Agad na tumanggo si Maten. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagsimulang magkomento si Kang Mi kay Maten. Sinabi niya na siya ang tipo ng taong hinding-hindi niya magugustuhan. Hindi lamang siya ang paboritong anak ng kanyang mga magulang ngunit hindi rin siya marunong makiramay at isa ring malinis na freak. Lalong naging agresibo si Kang Mi habang nagsasalita. Panay ang bulyo ni Maten.
Hindi na niya nagawang itago pa. Walang magawa si Maten kundi ang maupo at makinig sa mga pasaway magdamag. Kinabukasan pumasok si Maten sa trabaho at nakita niya ang isang bouquet ng bulaklak sa kanyang mesa. Kinuha niya ang card at binasa. Daddy ang tawag sa kanya ng nasa card. Hindi maintindihan ni Maten ang nangyayari. Hindi niya alam kung sino ang biglang tatawag sa kanya ng ganoon. Mabilis na sinabi ni Maten na gusto niyang pumunta sa banyo. Kaya sinamahan siya ng isang kasamahan doon. Aksidenteng narinig pala ng kasamahan si Maten na tumatawag at nagsasabing may gusto siyang dalhin sa power group. Sino ang makaligtaan ang pagkakataong ito na sundan ang mayamang young master? Kaya nagsimulang magpakitang gilas ang kasamahan. Si Manager Ma at ang iba ay humalili sa pagsisikap na pasayahin si Maten. Tanging ang deputy head ng Departamento Y ang hindi gumawa nito. Nang makitang nambobola ng iba pang kasamahan si Maten, hindi niya maiwasang magmura. Hindi komportable si Maten. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa oras na ito tinanong ng kalihim si Maten kung napagpasyahan niyang dalhin ang ay sa power group. Tumanggo lang si Maten nang lumapit si Kang Mi. Maganda ang pananamit, labis na nagulat si Maten. Malumanay na bati ni Kang Mi sa kanya. Pagkatapos ay winagayway nito ang maliit na kamay sa kanya. Napuno ng saya ang puso ni Kang Mi. Akala niya kapag nakikita siyang ganito malamang susuko na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon na mula ang mukha ni Maten sa mga sandaling ito. Kinabukasan muling ipinatawag ni Maten ang lahat ng kasamahan. May mahalagang anunsyo na sana siya. Kinabahan si Manager Ma at ang iba pa. Iniisip nila kung kukunin niya ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Maten na mananatili siya sa Gauss. Sa sobrang galit ni Kang Mi ay hinampis niya ang mesa at tumayo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang pahirapan ang isa't isa ng ganito. Bakit gustong manatili ni Maten dahil sa kanya? Ngunit sinabi ni Maten na ang dahilan ay hindi dahil kay Kang Mi, ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Para iwanan siya ni Maten, hindi nag-atubili si Kang Mi na suruan ang sarili. Hindi raw siya nagsi-toothbrush araw-araw at pinupunasan lang ito ng tuwalya. Nakaligaw pa siya ng maayos noong Tet. Tahimik na sinabi ni Maten na hindi naintindihan ni Kang Mi. Tapos nilabas niya yung tablet niya. Dahil inaresto si Pangulong Baek dahil sa katiwalian, maaari lamang manatili si Maten sa Gauss pansamantala. Napailing si Kang Mi, nanginginig ang mga kamay. Mabilis siyang nagtago sa banyo. Nahulaan ng mga kasamahan na si Kang Mi ay napahiya kaya tumakas siya. Nagmamadaling hinabol ni Maten si Kang Mi. Nang makita si Kang Mi na nakaupo sa lupa, tahimik ding umupo si Maten sa tabi niya. Sinabi ni Maten na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Simula ngayon magsisimula na silang magkaibigan. Makalipas ang ilang buwan, biglang niyakap ni Maten si Kang Mi mula sa likod. Pagka-relax ni Kang Mi, tumalikod agad si Maten. Natigilan si Kang Mi at medyo nataranta. Pero ngumiti lang si Maten at sinabing maging mabuting magkaibigan sila. Pagkatapos ay hinawakan ni Maten ang kamay ni Kang Mi. Hindi na hinintay ni Maten na magsalita si Kang Mi. Agad niyang binitawan ang kamay niya. Pagkatapos ay nagsorry ito sa kanya at tumalikod. Hinawakan ni Kang Mi ang kanyang pulang mukha. Pakiramdam niya ay napakainit nito. Kaya lang nakuha ni Maten ang puso ni Kang Mi. Hinubad ni Sang-sik ang mga damit na binili ni Ray para sa kanya nang tumalikod siya at gustong umalis. Niyakap ni Ray si Sang-sik at pilit siyang pinigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot ang mga magulang ni Ray. Nais magpaliwanag ni Ray sa kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito nakaupo silang apat sa mesa. Natigilan si Sang-sik na parang estatwa. Malinaw na dumating siya para magpaalam. Pero hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Ray sa kanyang mga magulang na medyo mainit si Sang-sik ngayon. Kaya hinubad niya ang sando niya at wala naman silang ginawang masama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ng ina ni Ray si Sang-sik kung ang nunal sa mukha ni Ray ay kapareho ng sa kanya. Sumagot si Sang-sik ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang nunal sa puwitan ni Ray ay kapareho rin ng sa kanya. Sumagot din si Sang-sik ng oo. Ang hindi inaasahang bitag na ito ay nahuli kay Sang-sik na hindi nakabantay. Nagulat si Ray at hindi sinasadyang napunta sa damit niya ang pagkain. Mabilis siyang gumawa ng dahilan para tumakbo sa banyo. Sa oras na ito sinabihan ng ama ni Ray si Sang-sik na huwag kabahan at natural na kumain. Nakahinga pa lang ng maluwag si Sang-sik nang biglang samuka si Ray sa banyo.
Nakita ni Ray na hindi natanggal ang gulay na nakaipit sa kanyang ngipin. Hindi nagtagal bumalik siya sa dining table. Nagtaka si Ray kung bakit nakatingin sa kanya ang tatlong tao na may kakaibang mga mata. Tinanong ng kanyang ama kung bakit naduduwal si Ray. Medyo nahiya siya at sinabing hindi niya mapigilan. Mabilis na gumanti si Sang-sik at agad na lumuhad. Ako naman daw siya ng responsibilidad. Pagkatapos hinawakan ni Sang-sik ang kamay ni Ray at sinabi sa kanya na magtiwala sa kanya. Magsusumikap siyang kumita ng pera pambili ng gatas. Nagtaka si Ray kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon pumayag ang ama at ina ni Ray pagkatapos. Pakiramdam niya ay kakaiba ang pinag-uusapan ng tatlong tao. Sa sandaling ito biglang tumawag si Aziz. Sinabi ni Ray kay Sang-sik na hinahanap siya ni Aziz. Naisip ng kanyang ama na sinisipan ng sanggol ang kanyang tiyan. Naisip ng kanyang ina na pinangalanan na nilang dalawa ang sanggol sa bahay at binigyan pa ito ng pangalan na parang western. Tuwang-tuwa ang ama ni Ray. Naisipan pa niyang pangalanan ang kanyang anak na Hangmin. Hindi maintindihan ni Ray kung bakit umabot na sila sa stage ng pagpapangalan. Hindi nagtagal isang kasamahan pala ang biglang nanood ng video na nakuha mula sa isang surveillance camera. Natakot silang dalawa na mabulgar ang mga masasamang ginawa nila sa opisina kaya labis silang nagpanik. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Deputy Head of Department Y dahil panay ang pagharang nilang dalawa sa screen. Habang mahigpit na lumalaban sina Sang-sik at Ray bigla nilang nakita sina Manager Ma at Manager Sang na naghahalikan. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na ang pinakamalaking sikreto sa opisina ay ito. Sobrang pagod din ang naramdaman ni Sang-sik dahil sa camera incident kaya gusto na niyang makipaghiwalay kay Ray. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang bumisita ang mga magulang ni Ray na nagbigay sa kanilang dalawa ng pagkakataong makapag-ayos. Kakauwi lang ni Ray galing sa trabaho. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa sahig at nakita niya ang isang kandila at isang papel. Naglakad si Ray kasama ang mga kandila at nakita ang note. Ang huling pag-ibig ay nagsabi na mayroong higit pa sa labas ng pintuan. Nagmamadaling lumabas si Ray at nakitang may mga notes din sa labas. Bawat note ay nakatala ang mga nangyari sa kanilang dalawa sa apartment na ito. Medyo na-touch si Ray. Malabo niyang nahulaan kung ano ang gustong gawin ni Sang-sik. Pumunta si Ray sa pintuan ni Sang-sik at buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ngunit sa halip ay nakita niya si Aziz. Nagulat din si Aziz na mabilis siyang dumating. Nagmamadali siyang naghanda para sabihin kay Sang-sik. Ngunit bago pa makakilo si Aziz pinigilan siya ni Ray. Medyo natarante si Sang-sik dahil hindi pa siya tapos sa paghahanda. Pero walang pakialam si Ray. Masaya siyang umupo at saka iniabot ang kamay kay Sang-sik. Bagamat parang minadali basta pareho ang pakiramdam ng masaya sapat na. Pagkatapos ng maraming ups and downs nagpa siya si Matan na manatili sa Gaos. Dito siya nakatira at gumagawa ng maraming makabuluhang bagay. Kung babalik siya sa kapangyarihan isasama rin niya ang kanyang mga kasamahan. Dahil hindi lang sa kanyang mga kasamahan ang mahal ni Matan kundi nandyan din ang babaeng mahal niya. Dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ng pelikula sa Gaos.